Maagang pagkapunit ng inunan. Kung magtatagal pa, magkakaroon ng matinding pagdurugo. Dapat na agad gawin ang cesarean. Pumirma na kayo ng pamilya. Mahal, hindi ko na kaya ang sakit. Pakipirma na. Ihanda na ang operasyon. Hindi maganda, matinding pagdurugo ang buntis. Bilisan natin. Ginawa na namin ang lahat, matinding pagdurugo. Hindi na save ang sanggol. Anong klaseng ospital kayo? Bayaran ninyo ang aking apo. Nasaan ang anak ko? Saan ang sanggol? Ay nako, anong kasalanan ang ginawa ng pamilya Lee? Patay na ang sanggol. Mahal, si nanay ang hindi nakaprotekta sa iyo. Miss Xiao, ang iyong biyenan ay nagbayad lamang ng 3 araw na ospital. Ngayon dapat ka nang lumabas. Si. Pumasok na ang tao sa ospital. Hanapin ninyo ang buong ospital. Hanapin ninyo siya. Pumili ka? Kamatayan o tulong? Tutulungan kita. Mamamatay na ako. Tapos may dumating na marami. Sinira ang aking plano. Hahaha, nanghuli ng tao pero nakakuha ng pakikiapid ang lala ng mga eksena sa ospital na ito. Tara, sa susunod na kwarto. Hahaha. Kuya, parang may amoy dugo. Babae, anong gusto mo? Walang amoy pag may regla. Bilisan mo, umalis na. Ayaw kong may utang na loob. Kung may gusto ka, kontakin mo ako. Chinlie, bakit pamilyar ang pangalan na iyan? Xiaowan, kumuha ka pa ng karne. Huwag mong hayaan na lamunin ka niya. Li Huanzong, sino ba yang babaeng yan? Xiaowan, kumain ka para may lakas. Yung dalawa kong matataba na apo. Apo, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, hindi ka kasi mabuntis. 7 taon na kayong kasal. Wala ka pang naiitlog. Si Xiaowan ay buntis. At lalaki pang kambal. Li Huanzong, ang anak natin ay kakakamatay lang. At nagdadala ka na agad ng bata? Si Xiaowan ay mananatili dito sa bahay. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Li Huanzong, nananaginip ka yata. Ayaw mong mag-alaga, di ba? Sige, magdiborsyo tayo. Diborsyo. Sige, gawin natin. Kung sino ang hindi magdiborsyo, siya ang bata. Pwede ang diborsyo, pero bayaran mo muna ang pagkain at upa sa loob ng 7 taon. Tangina mo, magbayad ka. Ikaw, masamang babae, lolokohin mo lang ako? Umalis ka nang walang dala. 1 buwan na. Bakit hindi mo pa maintindihan ang sinasabi ng tao? Sinasabi ko sa'yo ng 800 beses. Attorney He, ang mga hawak niya ay mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Itong mga maliit na usapin sa bahay. Hindi niya tinatanggap ang mga kaso ng diborsyo. Miss, pakiusap. Magpalamig ka muna. May emergency talaga ako. Makikita ko lang si Attorney He. 2 minuto lang. 2 minuto lang. Tinanggap mo na yung kaso sa labas. Ang consultation fee ko ay 1 milyong piso bawat minuto para sa kaso ng diborsyo. Sige, natatakot na ako sa'yo. Sige, tatanggapin ko na, okay na? Natatakot talaga ako sa'yo. Sige. Pasensya na, miss. Sumama ka sa akin dito para magpahinga. Darating si Attorney He mamaya. Sabi ko, Master Chin, hindi kaya nagkagusto ka sa babaeng ito? Hoy, huwag kang tumingin ng masama, inom tayo ng tsaa. Wow! Ang tindi ng kompetisyon sa Didi ngayon, pati may bak nag-aalok ng serbisyo? Pasensya na. Mali ang nasakyan kong sasakyan. Hindi mali. Ihatid mo siya pauwi. Ikaw yung nasa ospital noong araw na iyon? Anong gusto mong gawin? Ano?
Ayoko lang makakita ng babaeng nagdadalamhati, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasimangot, nakakasira ng tanawin. Ang tindi ng dila ng taong ito, parang kumain ng pulbura. Noong araw na iyon, may utang akong buhay sa'yo mula ngayon. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang. Matutulungan kita, CEO Chin. Hindi na kailangan. Noong araw na iyon, nakalimutan ko na. At pakiusap, huwag mong ulitin. Bigla na lang lumilitaw. Gumagambala sa buhay ng iba. Sana sa susunod, huwag mong pagsisihan ang sinabi mo ngayon. Huwag kang mag-alala, napakagaling ng anak ko. Siya, Xiao Mengying, kung wala ka, makakahanap siya ng mas mabuti. Ayaw talaga makipaghiwalay sa'yo. Huwag kang magmagaling dito, diborsyo. Ari-arian, pagkatapos ng kasal. Ang dapat kong makuha, walang bawas. May mukha ka pang humingi ng ari-arian. 4 taon na akong kasal. Lahat yan pinaghirapan ng anak ko. Wala kang kinalaman diyan kahit piso. Bakit hindi ko napansin noon na napakakapal ng mukha mo? Ang down payment ng bahay na ito ay galing sa ipon ng nanay ko para sa kanyang pagtanda. Tungkol naman sa hindi pagtatrabaho. Ang anak mo, umiyak at lumuhod noon. Nakiusap sa akin na alagaan siya sa bahay. Ang kanyang associate degree ay mas mababa pa sa bachelor's degree ko. Sino nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpanggap na malakas? Matapang ka pa sumagot? Sabi ko na nga ba, bakit bigla kang nangahas makipaghiwalay? May iba ka palang lalaki, anak. Tingnan mo, niloloko ka ng babaeng ito. Hindi totoo. Wala akong ginawa. Bastos kang babae. Habang kasal ka, may iba ka ng lalaki. Ngayon, papatayin talaga kita. Sabi ni Chin Lee, saan mo nakilala ang lalaking ito? Ito, hindi ba ito ang business card ni Master Chin, ang pinakamayamang tao? Ako si Li Huanzhong, mula sa Beijing Construction. May appointment ba? Wala, pero... Ano yan? Mababa ang tingin sa akin? Ikaw pala si Xiao Mengying. Matagal ka nang nakikiayos sa malaking puno na si Amo Chin. Basta makuha ko lang ang ebidensya na nagkakasama kayo sa kama, hindi ba ako makakakontrol kay Amo Chin? Sa oras na iyon, ang proyekto ng kanyang kumpanya ay mapupunta sa akin kahit ano. Yayaman na ako. Kahit ayaw mong pumirma, wala ring silbi. Hintayin mo na lang ang summons mula sa korte. Hoy, gising! Xiao Mengying, anong nangyayari sa iyo? Ang init. Tignan mo to. Ipapakalat ko ang ebidensya ninyong dalawa para masira ang reputasyon mo. Li Huanzhong ka, no? Ang tapang mo naman. Patago mo akong dinadaya. Amo Qin, kung gusto mo talaga ang babaeng ito, dalhin mo na. Sana lang bigyan mo ako ng konsiderasyon at ibigay sa akin ang proyekto. Li Huanzhong, hayop ka. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Mamamatay ka sa sakit. Ay! Ikaw ba? Ganyan ka makipag-usap? At mangangahas ka pang mang-blackmail gamit ang litrato? Hindi ko talaga kayo pinlano. Si Xiao Mengying ang nag-utos sa akin. Tingnan mo ang text na ito. Wala akong ganyan. Peke ang text. Wala akong alam sa nangyayari. Peke? Sabihin mo, bakit nasa cellphone mo ang text na address ng hotel na ipinadala mo sa akin? Itong damit mo, itong kwarto, hindi ba maingat mong inayos? Kayo ng asawa mo! Isa ang nagpapabait, isa ang nagpapagalit. Ang galing niyong umarte! Itapon ang dalawang ito na nakakasagabal. Ilabas sila. Ying akala ko hiwalay na kayo ni Huanzhong dahil nasaktan ka. Pero ikaw pala, ang gumawa ng ganitong kapangahasan. Paano mo nagawa ang ganitong kaiyahiyang gawain? Ma, bakit ka nandito? Hindi mo yata naiintindihan. Si Li Huanzhong ang nagplano nito. Ma, tingnan niyo ang mukha ko. Sinuri ko ang cellphone niya. Nakita kong maraming beses siyang nakikipagkita sa ibang lalaki. Ngayon ay nahuli ko na. Pero ako pa ang pinalo ng mga tao niya. Ma, huwag kayong maniwala sa kanya. Wala talaga. Tingnan niyo lahat. Ang babaeng ito ay may relasyon sa iba habang kasal. Nahuli ko na. Matigas pa rin ang ulo. Walang hiya talaga.
Xingye, pinasabi niyo sa akin na imbestigahan ang nangyari kagabi. Itutuloy pa ba? Hindi nga. Ma. 120 ba? Bilisan! Fengsing Hotel. Nahimatay ang nanay ko. Ang pasyente ay may acute brain hemorrhage. Kailangan agad operahan, kung hindi, delikado ang buhay. Ang operasyon ay 500,000 pesos. Maghanda na kayo agad. Li Huanjong, pakiusap. Mag-ipon muna tayo para iligtas ang nanay ko. Anong iligtas? Hindi naman siya tunay kong nanay. Bakit ako ang magbabayad? Tama, kung hindi dahil sa pangangaliwa ng anak niya, makakahuli ba kami? Ang matanda ay nahimatay dahil sa kanya. Kung mamatay, siya ang may kasalanan. Hindi dapat gawin ang operasyong ito. Kung sino ang mag-opera, siya ang magbabayad. Pamilya, buhay ang nakataya. Unahin natin ang paggamot. Gagamitin mo ba ang pera mo? Sinasabi ko sa iyo, kung sino man ang humawak ng scalpel ngayon, hihiga ako sa sahig at hindi aalis. Mukhang mahinahon. Paano niya nagawa ito? Ginalit niya ang sarili niyang ina, at gusto pa niyang magbayad ang pamilya ng asawa niya. Walang hiya. Sa tingin ko, sobra naman ang lalaking ito. Pero sa totoo lang, siya ang unang nangaliwa sa kasal. Sino ba naman ang gustong magbayad ng ganito? Kung walang ginawang mali, hindi naman ganito kawalang awa ang pamilya ng asawa. Mali ako. Babayaran ko kayo sa susunod. Pakiusap. Iligtas muna ang nanay ko. Huwag kang magkunwari. Kung gusto mo siyang iligtas, pirmahan mo muna ito. Umalis ng walang dala at putulin ang relasyon sa akin. Hindi ko haharangin ang doktor. Pipirma ka ba o hindi? Kung hindi, pupunta na ako ngayon at tatanggalin ang oxygen niya. Pipirma ako. Pero kung galawin ninyo kahit isang daliri ng nanay ko, lalaban ako sa inyo. Buti naman at nakinig ka. Kung tungkol sa operasyon ng nanay mo, depende na sa iyo. Himp, ang matandang babae na ito. Huwag umasang gagastos ang pamilya Lee kahit isang piso. Doktor, operahan na ninyo ang nanay ko. Ako na ang bahala sa pera. Kuya, yung in-order mong alak. Uy, di ba ito yung sa club natin? Bagong sales champion. Kalahating buwan pa lang. Naagaw na ang mga customer ng mga dating empleyado. Ang galing-galing mo naman. Ang specialty ko ay talagang nagre-rekomenda ng magagandang alak sa customer. Hindi tulad ng iba na pumipili ng mahal para manloko. Ang salitang tapat yata ay hindi nyo maintindihan. Nagmamalinis ka pa. Mga tindero ng alak sa club, sino ba ang hindi humuhuli ng mayayamang customer para gatasan ng todo? Kayo. Hoy, ikaw, nitong mga nakaraang araw, lagi ka bang umiiwas sa amin, at lagi kang nagsusuka sa banyo? Baka naman buntis ka. Buntis ka nga. Talagang buntis ako? Pero hindi ko pwedeng panatilihin ang sanggol na ito. Wala akong pera ngayon. At kailangan ko pang mag-ipon para sa operasyon ni nanay. Sa mga susunod na araw, ipapa-abort ko na. Huwag kang umiwas. Umamin ka na. Totoo bang buntis ka? Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa iyo kamakailan. Kung buntis ka, mag-impake ka na at umalis. Mga tindero ng alak sa club, wala namang buntis na nagtatrabaho dito. Huwag mong sirain ang negosyo namin. Hindi ako buntis. Tumigil ka sa kakapalpalan. Ilabas mo yung nasa bulsa mo. Ipakita mo. Pregnancy test ba yan? Ano bang pakialam ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Personal kong bagay ito. Kung gagalaw kayo, tatawag ako ng pulis. Tigilan ninyo yan. Sa oras ng trabaho, nag-aaway-away kayo. Ano yung itsura ninyong naghahablutan? Gusto ninyong masiba? Buntis ang manager. Oo nga, manager. Sibakin mo na siya para hindi maapektuhan ang kita natin. Tama. Nakakadiri rin sa mga customer. Anong tama riyan? Oras ng trabaho, hindi kayo nagtatrabaho. Nagchichismis lang kayo. Bumalik na kayo at asikasuhin ang mga customer. Kung magdadaldal pa kayo, ibabawas ko ang bonus ninyo. Salamat, manager. Huwag kayong mag-alala. Magtatrabaho ako ng maayos. Hindi ako magpapabaya. Ano ang isasalamat mo? Sabi ko sa iyo, Meng Ying, mula noong unang araw mo, talagang may tiwala ako sa iyo. Kung sasama ka lang sa akin, hindi lang trabaho ang mananatili sa iyo. Ililipat kita agad sa VIP room. Triple ang komisyon. Manager, salamat sa alok. Ayos lang ako sa main hall. Hindi na kailangan ng transfer. Nagpapakaarte ka pa? Bitawan mo ako. Tulong! Kahit pumalakpak ka, walang kikibu sa iyo. Ngayon, kung ayaw mo, mapipilit ka.
Paano naging siya? Kung malaman niya, pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, buntis ako. Lord Chin, bakit kayo narito? Kasalanan ko dahil hindi ko napigilan ang mga tauhan ko. Hayaan ang walang galang na waiter na ito na sumira sa inyong kasiyahan. Tinanong kita, ano ang ginawa mo sa kanya? Ito ang batang babae. Nabasag niya ang limited edition na imported na alak ng bisita at nagmamatigas pa siya. Tinuturuan ko lang siya. Kay Lord Chi, nakita ko mismo. Gusto pa niyang tumakas ng palihim. Pero nahuli namin siya. Hindi lang iyon, kanina lumapit pa siya sa VIP room. Gusto niyang mangakit ng mga amo doon. Pinalayas, pero matigas pa rin ang ulo. Wala akong ginawa. Hindi ko talaga hinawakan ang kahit anong imported na alak. At hindi ako nang akit kanino man. Sadyang pinagbibintangan ninyo ako. Pinagbibintangan ka? Ikaw na hindi pa hiwalay sa asawa at buntis ka na. Ganyan ka. Sino naman ang gugustuhing magbintang sa'yo? Sa tingin ko, talagang iniwan ka na ng asawa mo kaya ka pumunta rito para mangakit ng mayayaman. Kung maglalakas loob ka pang magsalita ng walang katotohanan, sisirain kita. Lord Chin, patawarin ninyo po kami. Ang bastos ng bibig ng batang ito. Huwag na po kayong makipagpatigasan sa kanya. Ang babaeng ito ay talagang hindi disente. Hindi siya tapat sa kanyang kasal. Itataboy ko na siya, ngayon din. Hindi na siya makakaabala pa sa inyo. Hindi nagsalita si Lord Chin. Ikaw ba ang magdedesisyon para kumilos? Idrag ang mga ito palabas. Huwag ko nang makita ulit. Salamat, Ginoong Chen. Bakit ka nandito sa ganitong lugar? Hindi ka pahiwalay sa asawa mo pero naglakas loob ka. Ako, para lang maipambayad sa operasyon ng nanay ko. Sumama ka sa akin sa pribadong kwarto para linawin natin ang usapan. Uminom ka muna. Masyado kang tense. Nasa ospital nanay mo pero walang pakialam si Li Huanjong. Hindi lang siya walang pakialam. Kasama pa niya ang kabit niya. Pinalayas ako. Wala man lang binigay na pera sa akin. Wala akong magawa. Kaya napunta ako dito para magbenta ng alak para sa operasyon. Si Li Huanjong na walang kwenta. Yung bata sa tiyan mo, kay Li Huanjong ba yan? Kung hindi sa kanya, sa akin? Master Chin, napakababa ng sperm count ninyo. Ang tsansa ng natural na pagbubuntis ay mas mababa sa 1%. Halos imposible na magkaanak kayo. Sige, samahan mo akong maglaro ng ilang rounds. Kung manalo ka, papahiramin kita ng 50,000 para sa operasyon. Kung matalo ka, sabihin mo sa akin ang totoo, kanino ba ang bata? Miss, mas mabuti pang huwag kang sumugal. Ang aming Master Chin, hindi pa natatalo sa sugal. Ngayong gabi, kung matalo ka, hindi lang basta pagsasabi ang mangyayari. Oh, gusto mo bang pahiramin kita ng konti? Close ka naman kay Master Chin. Saka mo na siya patulong. Jiao Feng. Wag. Wag. Huwag. Panalo ka. Akala ko tutulungan ko siya sa kaso ng diborsyo. Pero buntis pala siya sa walang kwentang yun, sa asawa niya. Boba, Miss Xiao, biglang lumala ang kalagayan ng nanay mo. Kailangan mong magdeposito agad ng 100,000 pesos para sa emergency treatment. Naiintindihan ko. Maghanap agad ako ng pera. narito ang 2 milyon. Gamitin mo muna yan para sa nanay mo. Buhay ang nakataya, huwag nang mag-aksaya ng oras. Mr. Chin, napakarami naman ng perang ito. Paano ko ito mababayaran? Ipapalit ko ang chips sa pera, tapos hihiram sa kaibigan, tiyak makakaipon ako ng 100,000. Hindi ko talaga kayang tanggapin ang ganyang kalaking pera. Ang nanay mo ngayon nasa bingit ng kamatayan at nag-iisip ka pa ng mga ganyan? Alin ba ang mahalaga? Dignidad o buhay? O baka naman natatakot kang kunin ang pera ko dahil mahirap ipaliwanag kay Li Huanjong? Hindi naman po. Ayoko lang umutang ng malaking utang na loob sa inyo. Paano ko babayaran yan? Tama na. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kunin mo ang chips mo
at umalis ka na. Huwag mo akong paawain dito. Ayoko na ng perang ito. Kahit magbenta ako ng dugo, hindi na ako hihingi sa iyo. Kuya Chin, ano bang nangyari sa'yo? Kanina okay ka pa naman. Yung babae, mukhang hindi naman nagkukunwari. Mr. Chin, baka nagkakamali kayo kay Miss Xiao. Sabi niya, nangyari ang bata pagkatapos ng hotel. Posible kaya? Nasa gabing yun lang kami. Sa tingin mo, yung bata mas malaki ang chance ang akin o sa asawa niya? Anak, huwag mong sisihin si nanay sa pagiging matigas ang puso. Wala na talaga akong magawa. Nasa ICU pa ang lola mo. Araw-araw, maraming pera ang ginagastos. Hindi na nga kayang buhayin ni mommy ang sarili niya. Paano kita mabibigyan ng tahanan? Tama na, itigil mo na ang pagpapanggap. Kunin mo ang iyong mga chips at umalis ka na. Huwag kang magdrama sa harapan ko. Ang tatay mo. Hindi siya maniniwala. Anak ka niya. Iniisip pa niya na niloloko siya ni mommy. Wala nang kakayahan si mommy na panatilihin ka. Wala nang lakas ng loob na sabihin sa kanya ang iyong pag-iral. Xiao Menging, di ba? Ako nga, Bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang asawa mo? Mas mabuti kung may kasama kang pamilya para sa operasyong ito. hiwalay na ako sa asawa ko. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? 4 na buwan ka pa lang nanganak, at ngayon buntis ka na naman. Wala ka bang alam sa medisina? Parang bakal ang katawan mo? Hindi mo pa naisip ng mabuti kung gusto mo bang magkaanak o hindi. Dapat marunong kang magtimpi. Kahit mag-asawa kayo, dapat ay nag-iingat kayo sa pagbubuntis. Halika, magpa-check up muna tayo. Manipis na ang pader ng iyong matres. Noong nakaraang pagpapalaglag, malaki ang pinsala sa katawan. Kung muli kang mag-abort ngayon, sa hinaharap kung magkakaroon ka pa ba, magiging problema na ang mabuntis. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko, ang iyong katawan. Hindi na kaya ng isa pang pagsubok. Pagkatapos ng operasyong ito, malaki ang tsansa na maging baog ka na. 3 buwan na ang sanggol. Stable ang tibok ng puso ng sanggol. Pag-isipan mo ng mabuti. Dahil sa pansamantalang paghihirap, isusugal mo ang buong buhay mo? Ang posibilidad na hindi ka na maging nanay. Anak, desidido na si nanay. Kahit gaano kahirap sa hinaharap, magtatrabaho ng mabuti si mommy para kumita. Para maipanganak ka ng maayos. Bibigyan kita ng tahanan. Doktor, pasensya na. Hindi ko na itutuloy ang operasyon. Xiao Mengying, bakit ka nandito? Ako, bumisita lang ako sa nanay ko. Ano ang tinatago mo? Ipakita mo sa akin. Ito ay OBGYN department. Ano kayang itinatago? Baka naman, buntis ka sa anak ng ibang lalaki? Hindi! Huwag kang magsalita ng ganyan. Masama ka talaga. Totoo nga, buntis ka. Sabihin mo, noong bago pa tayo maghiwalay, nag-cheat ka na ba? Hindi ako. Hiwalay na tayo. Ito ay anak ko. Hindi ito anak sa labas. Bitawan mo ako. Nagmamatigas ka pa? Ang ebidensya ay nandito. Ilang araw lang mula nang maghiwalay tayo. Buntis ka na? Masama ka, para magkaanak ako. Nagkabukol-bukol ang bibig ko sa pagmamadali. Ikaw, naghahanap ka ng ibang lalaki. Hindi dapat itong bata. Bitawan mo ako. Li Huanjong, baliw ka. Ito ang anak ko. Wala ito sa iyo. Sandali. Kuya Huanjong, itong babae, inabuso kanya ng maraming taon. Hindi siya pwedeng makalusot ng ganito kadali. Kapitbahay naming si Tio Liu na pilay. Sakto lang na ipakilala siya sa isang babae kung magkagustuhan silang dalawa at maituturing na mabuting gawa. Talaga namang maalalahanin ka. Tio Liu, ano sa tingin ninyo? Bata pa siya. Malakas din ang katawan niya. Oy, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng napakagandang babae. Pero hindi na ako makapaghintay. Magparehistro na tayo ng kasal ngayon. Anong gagawin ninyo?
Ganda, huwag ka nang lumaban. Sumama ka sa akin para magpakasal na tayo. Alam mo ba kung sino ang ama ng anak ko? Hindi kanya hahayaan. Wala akong pakialam kung sino siya. Nasa kamay ko na siya, kaya dapat sumunod siya. Sagutin mo. Pakiusap. Sagutin mo ang tawag. Siya. Ano namang pakulo niya ngayon? Amo Chin, yung babaeng si Xiao noong araw. Bakit hindi mo sagutin? Masamang hangarin. Kung hindi kita bibigyan ng leksyon, hindi mo malalaman ang galing ko. Tulong. Chinlie, tulungan mo ako. Amo Chin, sa tingin ko, nung nasa bar siya, hindi niya kayang harapin. Kahit ang mga kasamahan niya, hindi siya mukhang taong maraming pakona. Tiyak na napagkamalan mo siya. Kahit na pagkamalan, wala akong pakialam sa kanya. Kung maaasahan lang ang dating asawa niya, hindi siya magbubuntis at magtitinda ng alak sa nightclub. 2 buhay ang nakataya. Amo Chin, talaga bang hindi mo sasagutin? Kung may mangyaring masama sa kanya. Iligtas mo ako. At ang ating sanggol. Anong sinabi mo? Ayoko na sa negosyong ito. Ikaw ang pasaway. Nangaakit ka pa ng lalaki? Tio Liu, huwag kang magalit. Bubugbugin ko na siya. Hindi ko na kayo aabalahin. Ang sinasaktan mo ay ang dating asawa mo, ang dinadala niyang sanggol. Hindi naman anak ko yan. Hindi ako magbabayad para sa pagpapalaglag. Tio Liu, hindi na kailangan gumastos ng walang kabuluhan. Ang ganitong klase ng tao ay matigas ang kapalaran. Saktan lang, malalaglag na. Nahanap na ni Master Chin sa Yiman Village sa labas ng lungsod. Sa bilis na ito, mga 20 minuto na lang makakarating tayo. Ipaalam na lahat ng ilaw ay berde. Makakarating tayo sa loob ng 3 minuto. Pakiusap, huwag mong saktan ang aking anak. Pakawalan mo siya. Sino ang magbabayad kay Tio Liu ng 200,000? Ang batang ito ay hindi dapat isilang. Paano ninyo nagagawang saktan ang aking babae at anak? Naghahanap kayo ng kamatayan. Dumating ka na sa wakas. Masakit ang tiyan ko. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Magiging maayos ang bata. Kahit na ikaw ang pinakamayaman sa lungsod ng Jing, hindi mo dapat abusuhin ang iyong kapangyarihan. Walang batas at langit. Si Xiao Mengying ay tumanggap ng pera mula kay Tito Liu. Siya ay nasa ilalim na ni Tito Liu. Kung sapilitan mo siyang dadalhin, hindi ka ba natatakot na idemanda ka namin? Tama. Lord Chin, ito ay pribadong bagay sa pagitan natin. Huwag mo kaming pagtuunan ng pansin. Mukhang walang nagturo sa inyo sa lungsod ng Jing. Ang sinasabi ko, Chin Li ay siyang batas. Ang aking desisyon ay siyang batas at langit. Sabi ko na nga ba, malakas ang katawan ko. Hindi na kailangan ng check-up para kayong mga nagbabantay sa magnanakaw. Si Lee ba na iyon, ang pilyong bata, ang nagpadala sa inyo para bantayan ako. Matandang ginang, nag-aalala din si Lord Chin sa inyong kalusugan. Kaya naman nag-ayos siya ng buong check-up. Isipin na lang ninyo na formalidad ito. Hindi ba iyon si Lai? May dalang babae. Kumusta siya? Maayos ba ang bata? Hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Ang babaeng ito ay matagal ng malnourished at nagkaroon ng aksidenteng impact. May senyalis ng nanganganak na pagkalaglag. Ginawa na namin ang emergency na paggamot. Naligtas ang bata sa ngayon. Ngunit sa susunod, kailangan niyang magpahinga ng mahigpit sa kama. At dapat mapalakas ang nutrisyon. Hindi na siya dapat ma-stress. Bata? Anong bata? Sinong buntis? Anong kinalaman mo sa kanya? Nanay, bakit kayo narito? Huwag kang magpalit ng usapan. Anong nangyari sa bata? Nakita ko mismo na dinala mo ang babae na tumatakbo papasok. Siya ay buntis sa aking anak. Karaniwan, tahimik lang siya. Pero nakagawa ng malaking bagay. Ang ganda ng dalagang ito. Bakit hindi mo siya dinala ng mas maaga? Dito sa bahay para makita ko? Talagang walang utang na loob. Ma, may asawa na siya. May asawa siyang lalaki. Ano? Ah, ikaw na nga, Pilyo. Sabi ko, ang ganda-gandang babae at buntis na sa apo kong ginto.
Bakit mo itinago? Ayaw dalhin sa bahay? Dahil ikaw pala ang walang hiya. Nakikipaglandi sa may asawa. Tapat ka ba sa edukasyon ko sa'yo? Nanay, anong sinasabi mo? Hindi ganyan ang totoo. Wala akong pakialam kung ano. Ang mahalaga, ang babaeng ito buntis sa aking mahal na apo. Siya na ang manugang ng pamilya Chin. Walang makakapigil. Ang manugang ko. Paano nangyari ito? Sinong nanakit sa kanya? Ang asawa niya, si Li Huanjong. Ano? Tao pa ba ang lalaking yan? At ikaw, dati akala mo kung sino ka, di ba? Sa Jing, walang sumasalungat sa'yo. Bakit mo lang pinanood siyang magdusa ng ganito? Hindi siya nagkusa na magsabi. Mapipilitan ba akong magpakasal siya sa akin bilang pangalawang asawa? Anong sinasabi mo? Nandidiri ka ba sa manugang kung may asawa na dati? Sabihin ko sa'yo, ang babaeng may asawa na mas marunong mag-alaga, marunong magtipid, sakto para ayusin ang mga problema mong matigas ang ulo? Wala nang usapan ngayon. Kailangan mong iuwi ang manugang ko at apo ko. Kung hindi, magkakasakit ako. Ay nako, ang dibdib ko. Nanay, tigilan mo na ang pag-arte. Kailan ko sinabing hindi ako mananagot? Okay lang ako, binibigla lang kita, Pilyo. Kailangan ko nang magpautos magluto ng bird's nest at sea cucumber para ma-recharge. At kailangan din ng regalo sa unang pagkikita. Alahas at angpaw, lahat kailangan. Hindi pwedeng mapahiya ang manugang ko at apo ko. Gising na. Mabilis, Chenma. Uminom ka ng sabaw. Huwag kang matakot anak. Ako ang nanay ni Eli. Ito ay pinapagawa ko na nilaga ng 4 na oras sabaw na 10 sangkap para pampalakas ng katawan mo. Inumin mo na. Anak, ang aking anak. Kamusta na ang anak ko? Wala kang alala, sinuri na ng doktor. Okay ang bata. Salamat po tita, pero nasa ICU pa ang nanay ko. Araw-araw malaki ang gastos. Kailangan ko nang lumabas ng ospital para magtrabaho at kumita ng pambayad sa operasyon. Nagkasakit ang biyenan mo. Wisit na bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala iyon. Marami tayong pera. Sagot na namin ang operasyon at gamot. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Uminom ka muna ng sabaw para gumanda ang pakiramdam mo. Chenma, ibigay mo sa akin ang sabaw. Bakit hindi mo pa pinapainom si Yingying? Hindi pa sila diborsyado. Masyado pang maaga para tawagin siyang biyenan. Hindi pa, pero malapit na. Yingying, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dyan. Maghanap tayo ng abogado bukas. Aayusin natin iyang lalaking iyon. Siguradong pipirma siya ng divorce. Ako at si Li Huanjong ay diborsyado na. Diborsyado na. Ayos iyan. Iyang basurang tao dapat lumayo ng malayo. Bakit ka nakatanga? Painumin mo na si Yingying ng sabaw? Magandang umaga, madam. Yingying, hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya naghanda lang ako ng kaunting regalo para sa iyo. Madam, isang jade na estatwa ng Guanyin na nagbibigay ng anak. 30 gintong ladrilyo. Bawat isa ay 100 gramo. 10 bilya sa bundok. Lahat ay nasa pangalan mo na, madam. Mga bahagi ng Chin Group na nagkakahalaga ng bilyon. Kasunduan sa paglilipat ng 30% ay handa na. Sandali lang tita, masyadong mahal ang mga regalong ito. Hindi ko dapat tanggapin. Yingying, ikaw ay nagdadalang tao ng apo ng pamilya Chin, ang nag-iisang apo sa 10 henerasyon. Ikaw ang kayamanan ng pamilya Chin. Ang mga ito para sa amin ay hindi gaanong mahalaga. Kailangan mong tanggapin. Huwag kang mahiya sa akin. Kapag nainom mo na ang sabaw, mananahan na tayo sa malaking bahay ng Chin. Mayroong dedicated na nutritionist doon at mga katulong na mag-aalaga sa iyo. Mas maginhawa kaysa sa ospital. Maligayang pagdating, Binibini. Chenma, yung hinahanap mo, ang pinakamahusay na nutritionist sa lungsod Jing at yaya ng sanggol at tagapag-alaga pagkatapos manganak? Magandang araw, Binibini. Si Yingying mula ngayon
ay sila tatlo ang bahala sa pagkain mo, prenatal checkups, at pang-araw-araw na pag-aalaga. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tita, yung regalo mo noon ay sobrang mahal na. Ngayon naman, inayos mo pa na napakaraming tao ang mag-aalaga sa akin. Hindi talaga ako sanay. Sa tingin ko, mas mabuti pang bumalik ako sa inuupahan ko. Umupo ka. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Huwag kang magpakatapang. Mula ngayon, tawagin mo na akong nanay. Ito naman ang dapat gawin ng pamilya, Chin. Nakaayos na ang kwarto. Opo, ginang. Yung crib at maternity pillow ay nakaset up na sa kwarto ng binata. Sa kwarto ko? Kundi, sa gabi, maging alerto ka. Kapag bumangon siya sa gabi at may cramps, makakatulong ka. Huwag na po ninyo abalahin si CEO Chin. Matutulog na lang ako sa guest room. Sumama ka sa akin sa taas. Tita, Ang batang ito, matigas ang bibig, pero malambot ang puso. Tim. Salamat, Mr. King. Iwalay ka na kay Li Huanjong. Alam ko na biglaan ang pagdating ng batang ito. Nakapag-abala ako sa iyo. Pagkatapos manganak, aalis na ako. Sinong nagsabing aalis ka? Gabi na. Maligo ka na. Pero wala akong pantulog. Nasa loob ang pantulog. Salamat sa abala. Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Ang nanay ko ay mahilig gumawa ng mga walang kwentang bagay. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Isuot mo ito. Mas praktikal kaysa sa mga telang iyon. Pumasok ka na. Naayos ko na ang mainit na tubig. Bakit walang ingay? Halos kalahating oras na. Baka si Ginoo at si Ginang ay nag-uusap ng seryosong bagay. Anong seryosong bagay? Kailangan bang nakasara ang pinto at ganoon katagal? Tingin ko, parang apoy at kahoy na ito. Baka si Ali ay, bata pa'y mahina na. Pasensya na. Kanina lang, Wala lang. Magpahinga ka na agad. Mayroon pa akong ilang dokumentong aasikasuhin. Ma'am, okay lang ba kayo? Nanay, ano ang ginagawa ninyo rito? Tumaas lang ako at dumaan. Sabay tingin sa inyo kung may kailangan kayo. Nanay, kung talagang hindi kayo mapalagay, pumasok na lang kayo at samahan siyang matulog. Saan ka pupunta? Trabaho. Trabaho, trabaho. Buong araw trabaho lang ang alam. Kapag isang araw si Yingying ay dinala ang apo ko at tumakas. Saan siya iiyak? Buntis ka ngayon? Tiyak na hindi nakasya ang mga dati mong damit. Pagkatapos kumain, isama mo si Eli sa mall upang bumili ng maluwag na damit para sa buntis. Wala akong oras. wag na po kayong mag-abala, Chin. Sa inuupahan kong bahay, mayroon pa akong ilang maluwag na damit. Kunin ko na lang kapag may panahon. Sobrang abala ang bumalik pa. Isama mo na lang si Eli. Kung hindi siya sasama, ay hindi niya pinapahalagahan ang apo ko. Pagkatapos ng almusal, ipapaprepare ko ang driver ng sasakyan. Sasagot ako ng tawag. Mauna ka na sa loob at pumili. Kung may gusto ka, ipa-reserve mo sa tindero. Nandoon lang ako sa may banda. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Sige, mauna ka na. Malambot ang tela at maganda sa balat. Sobrang bagay isuot habang buntis. Hoy, hindi ba ito si Xiao Mengying? Bihira ka naman dumalaw. Nagsawa ka na ba sa pagiging may bahay? At naglakas loob ka ring pumunta sa ganitong mamahaling tindahan at maglibot-libot? Ikaw pala, Akala ko kung sino. dati pala tayong kaklase.
Araw-araw nasa bahay, umaasa sa pera ng asawa, gumagastos ng walang kontrol. Sinong lalaki ang makakatagal? Kaya pala si Lee Hwanjong nakipaghiwalay sa iyo. Kung ako sa kanya, tatakbo rin ako. Pumunta ako ngayon para bumili ng damit. Wala akong interes sa pagkukuwentuhan ng nakaraan. Bibili ng damit? Alam mo ba kung magkano ang mga damit dito? Kahit isa lang, aabot ng 10,000. Ang suot mo ngayon, pinagsama-sama pa, hindi umabot sa kalahati niyon. Sa palengke sa tapat, angkop sa iyo ang t-shirt na 30 piso. Huwag kang pumunta rito at abalahin ang aming negosyo. Kung may pera ako o wala, hindi mo dapat husgahan. Ako ay isang customer, ikaw ay empleyado. Ibigay mo sa akin yung damit na hawak mo. Susukatin ko ito. Karapat dapat ka bang sumukat? Ang tindahan namin ay para sa mga miyembro lamang. Hindi ito basta-basta mahahawakan ni numan. May membership ka ba? Kung wala, umalis ka na. Huwag mong dudumihan ang aming mga damit. Para sa mga tulad ninyo, na tindahang mapangmata, kahit pakiusapan ako na bumili, hindi ako bibili. Akala mo makakawala ka? Walang labas. Hoy, hindi pa kita pinayagang umalis. Xiao Mengying, ako ang namamahala dito, ang tagapamahala. Ang serbisyo ay kada minuto ang bayad. Nakipag-usap ako sa iyo ng 20 minuto. Kailangan mong magbayad ng 2,000 pesos para sa serbisyo bago ka umalis? Anong serbisyo fee? 2,000? Ito ay panloloko. Hindi ka pa nakapunta sa high-end na lugar. Normal lang na hindi mo alam ang patakaran. Dito sa amin, one-on-one na eksklusibong serbisyo, 2,000. Ibinigay na namin sa iyo ang diskwento para sa dating kaklase. Huwag kang manloloko. Hindi naman kita pinagsilbihan. Hindi kita babayaran. Hindi ka pa nagbabayad? Gusto mo nang umalis? Tumigil ka. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bitawan, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng pulis. Ikaw na mahirap o kami na high-end na tindahan? Magbayad ka na. Kailan? Sa pamilihan na pag-aari ng pamilyang Chin, may patakaran na pilitin ng customer na magbayad? Ito ang patakaran ng aming tindahan. Walang kinalaman ang mall. Saan ka ba nagmula? Gusto mong ipagtanggol ang mahirap na ito. Ako ang asawa niya. HAHAHAHAHA. Kaya pala si Lee Hwanjong ay makikipaghiwalay sa iyo dahil matagal na. May ibang lalaki na siya. Gusto mo bang bayaran para sa kanya? Sige, 2,000 pesos. Scan o cash? Paano kung hindi ako magbabayad? Hindi magbabayad pero gusto pa magpasikat? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi kayo makakalabas ng pinto na ito. Paumanhin, Ginoong Chin. Ako ang may kasalanan sa hindi magandang pamamahala. Nagawa ko kayong maabala. Paumanhin. Tagapamahala, siya. Sino siya? Ito ang presidente ng Chin Group, si Chin Lie, Ginoong Chin. Ang buong mall ay pag-aari ng Chin. Gusto mo bang mamatay? Bakit mo ginagalit si Ginoong Chin at ang kanyang asawa? Hindi, imposible. Ang pangalawang asawa ni Xiao Mengying, paano naging pinakamayaman sa Jingxi? Paano mo? Nagustuhan ang babaeng tulad niya? Ang aking asawa ay mas mabuti kaysa sa iyo. Ikaw na sumusunod sa mayayaman, 10,000 beses na mas mabuti. Huwag kang matakot, ako na. Luhod, ang mga damit na gusto niya kanina, dalhin lahat dito. Ipasuot mo mismo sa aking asawa. Huwag kang magalit sa ganyang tao. Umuwi muna tayo. Lahat ng maternity clothes sa tindahang ito, kumpletuhin ayon sa sukat, ihatid sa villa. At saka, ang tindahang ito, huwag nang buksan bukas. Hindi na kailangan ng ganyan kagulo. Hindi naman, basta gusto mo. Inalis lahat ng maternity clothes sa mall. Galing mo ha, bata. Alam mo na ring alagaan ang asawa mo. Ying-Ying, huwag kang mag-alala. Ito ay nararapat lang. Ang pera ng bata ay para sa asawa at anak niya. Chenma, ihatid mo ang nilagang bird's nest. Si Ying-Ying ay namamasyal buong araw. Tiyak pagod na siya. Kailangan niyang magpahinga. Oo, madam. Ako na ang bahala. Ang swerte naman. Sakto, ang mga damit na binili ni Ailey para sa iyo ay magagamit. Balak ng ina ni Ying-Ying na magdaos ng party sa hotel makalipas ang 3 araw. Inimbitahan ang lahat ng elite sa Jing City. Sa oras na iyon, ipapahayag nila ang iyong pagkakakilanlan at ang bata para malaman ng lahat na ikaw ang manugang na babae ng pamilya Chin. Mas mabuti pang wag na lang. Paanong hindi? Bit-bit mo ang apo naming ginto.
Ikaw ang magiging may bahay ng pamilya Chin. Kailangang ituloy ang party na ito. Ito ay para sa iyong dangal, at para rin sa bata. Lola, dadalo ang manugang sa handaan, kailangan niyang magpaganda ng husto. Ang anak kong si Zhang Ling ay graduate ng fashion. Ang inaral niya ay makeup at styling. Iniisip ko na siya ang mag-ayos para sa manugang para sa handaan. Sa tingin ninyo, okay ba? Lola, ako si Jiang Ling. Masaya akong maglingkod sa manugang. Sige, salamat sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang personal assistant ni Ying Ying. Responsable sa kanyang makeup at style at mga araw-araw na gawain. Salamat sa tiwala, Lola. Gabi na. Alie, ikaw ang mag-alaga kay Ying Ying. Ibalik sa kwarto para magpahinga. Hayaan siyang magpahinga ng sapat. Opo. Ma, siya ay isang dating may asawa, sira-sira. Bakit ako, na isang top university, fashion graduate na matalino, maglilingkod sa isang probinsyana? Ayoko, hindi ako pumapayag. Tumahimik ka. Hindi ka ba takot marinig ni Lola? Tayong mga simpleng tao, makapagtrabaho sa pamilya Chin ay malaking biyaya kaysa maging cheap intern sa labas. Mas maganda ng 100 beses. Huwag kang magreklamo. Magtrabaho ka ng mabuti. May pakinabang ka sa hinaharap. Itong babaeng manloloko, kakapasok pa lang sa pamilya Chin. Naakit niya si Ginoong Chin kaya naging baliw. Ngayon, tanghali na, hindi pa rin bumabangon. Akala niya talaga siya ang ginang. Magandang umaga, Ginang. Pumunta ako upang imbitahan kayo sa sala para pumili ng damit na isusuot sa handaan. Inihanda na para sa inyo ang mga disenyo. O sige, pupunta ako agad. Ang walang pinag-aralan ay walang pinag-aralan. Nakakatawa ang itsura ng walang alam sa mundo. Ano ang karapatan mo, ikaw, na pangalawang beses na ikinasal, makakapagsuot ng napakamahal na damit, at makuha pa ang pabor ni Ginoong Chin? Ang mga damit na ito, wala akong pagkakataong isuot. Ano ang karapatan mo? Ano sa tingin mo dito? Maganda ang disenyo, pero baka masyado itong mahaba. Ginang, ito ay nai-air. Ang pangunahing disenyo ngayong taon. Talagang maganda. Pero buntis kayo ngayon. Masyadong mahaba ang leleyan, madaling matapilok, hindi angkop. HMP, may konti kang panlasa. Ngunit hindi kita papayagang isuot iyon. Tama nga. Paano ito? Masyadong maputla ang kulay. Sa panahon ng pagbubuntis, madali kayong magmukhang pagod. Suotin ito. Mas lalo kayong magmumukhang walang sigla. Ito naman, mukhang elegante. Masyadong kumikinang. Ang handaan ay formal na okasyon. Ang pagsuot ng ganito kakislap ay magmumukhang garapal. Hindi bagay sa aura ng madam. Sigurado ba talaga akong hindi bagay magsuot ng gown? Bakit sa dami-dami nito, wala akong mahanap na angkop? Madam, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa totoo lang, ito ay angkop na. Simple ang disenyo, madaling linisin ang kulay, at hindi rin kailangang mag-alala na makitaan. Subukan ninyo, talaga bang bagay ito sa akin? Pakiramdam ko medyo masyadong ordinaryo. Subukan lang ninyo, at malalaman ninyo. Madam, maganda ang pangangatawan ninyo. Bagay sa inyo ang kahit anong isuot. Sino ang mag-aakala na ang isang ordinaryong gown ay magiging ganito kaganda sa kanya? Madam, ito pong suot ninyo ay napakaganda. Ang ganda ng aura ninyo. Talaga? Nag-aalala pa ako na baka masyadong ordinaryo? Lingling, ano sa tingin mo?
Maganda, napakaganda. Pero medyo maluwag dito sa baywang. Tutulungan ko kayo ayusin gamit ang safety pin. Mas maa-appreciate ang inyong katawan. Anong nangyari? Ay ma'am, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Maaaring masyadong manipis ang tahi ng gown. Masyadong manipis ang tahi ng gown. Kaya napunit noong hinila ko, kasalanan ko, at masyado akong malakas. Walang anuman. Maaaring wala akong tadhana sa damit na ito. Anong walang tadhana? Anong nangyari? Paano napunit ang gown? Wala. Noong sinusubukan ko ang damit, aksidenteng nasabit at napunit. Ang iba pang mga gown, sumubok ako ng ilan, hindi masyadong bagay. Wala yan. Kung hindi bagay, huwag na isuot. Makikipag-ugnayan ako ngayon sa mga designer sa France. Para magpagawa sila para sa'yo ng ilang mga gown, siguradong may magugustuhan ka. Talaga? Hindi ba iyan masyadong abala? Kailangan pang lumipad ang designer ng espesyal? Ang order ng pamilya Chin, di. Sila ay mag-aagawan para gawin iyon. Hindi iyon abala. Hindi ko akalaing si Chin Ye ay sobrang nagmamalasakit kay Xiao Mengying at espesyal na nag-imbita ng designer. Ay, Ying-Ying, hindi pa tapos ang makeup, ang ganda na. Kapag tapos na ang makeup at nakasuot na ng gown, ang manugang ko ay tiyak na ang pinakamaliwanag sa buong party. Nanay, sobra naman kayo. Wala naman ganong kaganda. Sinong nagsabing sobra? Ang manugang ko talaga ang pinakamaganda. Sa araw na iyon, sa araw ng party, si Jiang Ling na lang ang sumama sa'yo. Para tulungan ka sa makeup, buhok at gown. Siguradong mananatili kang maganda. Opo madam, huwag po kayong mag-alala. Talagang gagawin ko. Ang pag-aalaga sa binibini. Ang matandang ginang ay isa ring ulol. Nang babaeng ito na manloloko, na pinaikot-ikot siya. Hintayin ninyo. Hindi ko siya hahayaang maging maayos. Ang pagdalos sa party. Ang babaeng si Xiao Mengying. Ang dahilan kung bakit ako nabalian ng braso ng mga tauhan ni Chin Lie at ang mga proyekto ng kumpanya ay natigil lahat. Ngayon, kahit ang pagpasok sa party hall, wala akong karapatan. Mahal ko, ngayon, hindi oras para magalit. Kailangan muna nating mag-isip ng paraan para makapasok sa party ng pamilya Chin. Hanggat makikita natin si Master Chin at humingi ng tawad sa kanya, baka sakaling makita niya na nagsisisi na tayo at ibalik sa atin ang proyekto. Kilala ninyo si Xiao Mengying. Sino ka? Kung kilala ba namin si Xiao Mengying, ano naman sa iyo? Ang dalawang ito nakaaway, papapasukin at gawing gulo para sirain ang reputasyon ni Xiao Mengying ay isa ring magandang paraan. Kung sino ako ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kaya ko kayong makita si Master Chin. Huwag mag-alala, sumunod ka sa akin. Sabihin mo sa akin mamaya kung ano ang gusto mong kainin. O kaya, kunin mo na lang sa buffet table. Naiintindihan ko. Sige, pumunta ka na sa mga bisita. Huwag mong sayangin ang oras mo. Ne, hintayin mo ako. Ang sarap tingnan! Sabi ni Chin Lai, mas malinis ang gawa sa bahay. Pero, mas nakakaakit ito. Narinig mo ba? Si Madam Chin ay nag-aayos ng handaan na ito para kilalanin ang magiging manugang na babae. Tiyak na isa sa mga mayayamang pamilya ang babae. Tingnan mo ang kalagayan ni Master Chin. Ang ordinaryong babae ay hindi karapat-dapat. Tama ka! Narinig ko dati. May isang artista na nagpursige. Hindi man lang siya tiningnan ni Master Jin. Ang enggrande ng okasyon. Talaga bang engagement party ito ni Master Chin? Kung makakakuha tayo ng koneksyon, maliligtas ang proyekto. Kapag nakita na natin si Master Chin, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung hindi siya pumayag, humingi tayo ng tulong sa asawa niya.
Ang mga babae ay malambot ang puso, basta pumayag siya. Tiyak na bibigyan tayo ng konsiderasyon ni Master Chin. Ang hindi natin alam kung sino ang pamilya ni Madam Qin. Magpakilala muna tayo, saka na tayo mag-usap. Wala akong pakialam kung sino siya. Tiyak na hindi si Xiao Mengying na masamang tao. Siya na may pangalawang kasal ay hindi karapat-dapat na maging katulong ni Master Chin. Tama. Sa pagpili ng may bahay ng pamilya Qin, tiyak na dapat pantay ang estado. Isang dalagang mula sa kilalang angkan, ang mga tulad ni Xiao Mengying ay para lang pampalipas oras. Hindi ba yung babaeng iyon? Bakit siya nandito? Xiao Mengying, ang galing mo talaga sa mga panloloko. Nung nasa ICU ang nanay mo, lumuhod ka at nagmakaawa sa akin. Ngayon, kumakapit ka sa pantalon ni Master Chin para makapasok sa party. Kung wala kang lalaki, hindi ka ba mabubuhay? Bitawan mo ako. Si Chin Lee ang nagdala sa akin dito. Hindi ako nangungupit. Oy, tinatawag mo pa siyang Chin Lee ng Chin Lee? Sino ka ba sa akala mo? Ilang araw ka lang nilibang ni Master Chin. Akala mo talaga ikaw na ang binibini ng pamilya Chin. Ang bagay namin ni Chin Lee ay wala kayong pakialam. Lumayas kayo. Huwag kayong magpakatanga dito. Ikaw ang nagpapakatanga. Ngayon, nangungupit ka na naman sa resources ni Master Chin. Ngayon, sa ngalan ni Master Chin, lilinisin ko ang basurang tulad mo. Nagpapakasanto ka pa. Ang mga dumalo ngayon ay mga importante. Ikaw, isang segunda mano, mas mabuting mag-ingat ka. Kung sakaling mang-insulto ka sa kasintahan ni Master Chin, ipapalayas kita sa Jing City, hindi ka na makakatira. Oh, takot na takot ka mang insulto sa kasintahan ni Master Chin? Sa tingin ko, kayo wala talagang imbitasyon. Nakapasok kayo ng palihim, di ba? Anong sinasabi mo? Kami at ang kasintahan ni Master Chin ay magkaibigan talaga. Ang party na ito ay siya mismo ang nag-imbita sa amin. Ikaw, walang hiya. Huwag mong subukang maghasik ng gulo. Kung marunong ka, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng tao ngayon at itatapon kita sa labas ng lungsod. Sige, tawagin mo siya. Tingnan natin kung mamaya, nakabuntot lalabas na lumayas ako. O kayong dalawang manloloko na nagpapakain lang. Ngayon, sa ngalan ni Master Chin, disiplinahin ko ang walang hiya mong tulad mo. Tigil. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob upang manggulo sa selo-salo ng pamilya Chin? Assistant Chiao. Hindi ko intensyong manggulo. Itong babaeng ito ay hindi ko alam kung paano pumasok. Nag-aalala ako na baka masaktan niya ang mahalagang bisita. Kaya nakipagtalo lang ako sa kanya. Ang imbitasyon niya ay personal na ibinigay ni Amo Chin. Sino ka ba? Para siyasatin ang kanyang pagkakakilanlan. Assistant Xiao, mali yata kayo. Itong babae ay isang pokpok lang. Anong pagkakakilanlan? Mayroon siya ay... Tama na, ang selo-salo ng pamilya Chin ay hindi lugar para sa mga walang kwenta. Makapasok, dukutin sila. Aray. Sandali. Ganun ba? Naiintindihan ko na ngayon. Sabi ko, isa siyang probinsyana. Paano siya nakapasok? Dahil sumama siya kay Assistant Xiao. Ano ang sinasabi mo? Saan niya nakuha ang imbitasyon na personal na ibinigay ni Amo Chin? Malinaw na sa pamamagitan ng pagsama sa iyo, siya ay nakapasok. Tiyak na may relasyon na kayo. Kung hindi, bakit mo siya pinoprotektahan? Kaya pala, sabi ko na nga ba, itong babae, mukhang hindi pamilyar. Sa wakas, si Assistant Xiao ang nagdala sa kanya. Pangalawang asawa na, okay lang. At nagiging kabit pa. Sumasama kay Assistant Xiao, napaka walang hiya. Paano naman si Assistant Xiao? Mamahalin ang ganitong klase. Mukhang walang disiplina. Kasinungalingan kayo. Kami ni Assistant Xiao ay walang relasyon. Walang relasyon? Ang babaeng anak sa labas sa iyong tiyan. Baka kay Assistant Xiao iyon. Akala mo, kung itago mo, hindi malalaman ng lahat na umangat ka sa pamamagitan ng pagbenta ng katawan mo. Tama. Ngayon, kailangan nating linawin. Ikaw ba ay matagal nang nakikipagrelasyon kay Assistant Xiao? Habang wala si Amo Chin, ginawa ang salo-salo bilang tagpuan ninyong dalawa. Sa tingin ko, gusto mong umasa kay Assistant Xiao at gamitin ang yaman ni Amo Chin. Huwag kang masyadong sobra. Tingnan ninyo, si Assistant Xiao ay natamaan sa totoo. Nagalit. Itong babaeng ito ay isang ahas. Nauna akong nilapitan pagkatapos si Assistant Xiao. Baka gusto pa si Amo Chin. Ang ganitong pokpok, dapat palayasin sa Jing City. Tama, palayasin siya. Huwag dudumihan ang selo-salo ng Chin. Huwag kayong manirang puri. Wala akong ginawa. Wala? At sige, kaya mo ba sumama sa akin sa ospital para magpa-DNA test? Sa tingin ko, natatakot ka. Ha ha ha! Natatakot kaya nanginginig. Sa tingin ko, umalis ka na. Huwag kang magpahiya dito. Kayong dalawang baliw. Sino ang mangahas na hawakan siya?
Hindi ko sinabi na bawal ang dalawang ito sa harap ko. Kasalanan ko. Sir Chin, dati, bulag kami. Ngayon, pumunta kami para humingi ng tawad. Oo. Pero Sir Chin, may tao sa tabi mo na gumagawa ng hindi maganda sa likod mo, nakakahiya para sa pamilya Chin. Si Xiao Mengying. Nakikipag-flirt sa special assistant mo para makapasok sa party. Ilang araw ang nakalipas, nakita ko sila sa hotel nag-aaway. Ang engagement party na ito, nandito siya para manggulo. Sir Chin, ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos mo. Baka ang bata sa tiyan niya ay kay Assistant Xiao. Itapon mo siya ngayon at tanggalin si Assistant Xiao para hindi dumihan ang sahig ng Chin. Kasinungalingan. Ako at ang ginang. Ano ka ba? Mga adulterong gusto pang magdahilan. Sino? Sir Chin ako. Kung magsasalita ka ng masama, papahilahin ko ang dila mo ng tuluyan baba. Si Xiao Mengying ay babae ko. Ginang ng pamilya Chin sinuman ang magsalita ng masama sa kanya ay hindi na muling lilitaw sa kahit anong okasyon sa Jing City. Pabaya ang seguridad. Tanggapin ang 30 latigo at isang malaking demerit. Opo, Sir Chin. Bitawan mo ako. Buntis ako, Sir Chin. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ilabas siya. Sa buong buhay nila, bawal na silang bumalik sa Jing City. Masakit pa ba? Sa susunod, kung may mag-away sa'yo, huwag mong tiisin. Ang mga tao ko hindi dapat kontrolin ng iba. Ngayon, pinalapit ko kayo lahat para ipaalam sa lahat. Si Xiao Mengying ay ako, si Lola Chin. Ang tanging manugang na pinili ko ang magiging may bahay ng pamilya Chin. Ang kanyang mga salita ay katumbas ng mga salita ko at ni Ali halika. Ying, batiin mo ang lahat. Tutulungan kita, anak. Lola, matanda na kayo? Hayaan ninyo akong umalalay sa binibini. Ang hagdan ay kakapunas lang medyo madulas. Sige, ingatan mo siyang alalayan. Pasensya na. May natamaan ka bang masakit? Ayos lang ako. Nagulat lang ako. Ay, ang aking mabait na manugang, buti na lang mabilis si Ali. Kung nasaktan ang aking mahal na apo, hindi ko patatawarin ang pabaya na iyon. Madulas ang hagdan. Sa susunod, mag-ingat ka sa pag-alalay. Oo. Ako ang pabaya. Sa susunod, mag-iingat ako. Ito ang aking manugang na babae, si Xiao Mengying, ang mga gawain ng pamilya Chin. Mula ngayon, siya ang magpapasya. Pinabati kita, Lola, si Ginoong Chin, ay nakatagpo ng isang mahusay na asawa. Oo, totoo. Mapalad si Lola. Napakaraming tao ngayon. Medyo pagod na ako. Sabi ko sa iyo, magpahinga ka. Huwag kang maingay. Baka may pumunta. Walang mga has pumunta. Matulog ka. Babantayan kita. Bakit si Xiao Mengying? Ikaw ang may pagmamahal ni Chin Lia at pabor ng pamilya Chin at matutulog ka ng mahimbing. Hindi kita pababayaan. Ma'am, sabi ni Chen Ma na takot kayo sa malansa kamakailan. Kaya nagdagdag siya ng kaunting longan. Longan? Parang ako kamakailan. Hindi yata ako pwedeng kumain ito. Tiningnan ni Chen Ma ang recipe. Maliit na halaga. Okay lang. Tingnan niyo po. Napakakapal ng sabaw. Kapag lumamig, hindi na masarap. Ay. Anong nangyari? Wala. Naslip lang. May nalaglag na kaunting asukal. Haluin ko para sa'yo. Hindi naman makakaapekto sa pag-inom. Aba, Anong nilagay mo sa sabaw? Chinye, asukal lang po. Bakit ka bumalik? Hemp. Asukal. Xiao Yue. Dalhin mo ang pang-test. Sige. Jiangling, dati mo na akong pinagtripan. Ngayon gusto mo pang palihim lagyan ng gamot para saktan ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Naiinis ako sa'yo. Bakit ikaw, na pangalawang asawa, nagdalang tao ka pa kay Chinye? Bakit ikaw ang nakatira sa posisyon ng ginang ng pamilya Chin? Ngayon, gagawin kitang at ang bata sa iyong sinapupunan mawala ng tuluyan. Galawin mo ang anak ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Ma, si Xiao Mengying ang nagtulak sa akin. Ayaw niya sa paglilingkod ko. Sabi pa niya, palalayasin ka.
Para sa ating mag-ina, ko ito ginawa. Hindi po, Ginang. Hindi ko siya pinagawa niyan. Lingling, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Chinye, ito ay malakas na pampalaglag. Napakalaki ng dosis. Sapat para magdulot ng matinding pagdurugo sa buntis. Napakadelikado. Ano? Jiangling, akala ko nagseselos ka lang. Hindi ko inaasahan na ganun kakalupit. Hindi lang ako ang gusto mong saktan. Gusto mo ring patayin ang bata sa tiyan ko. Gusto ko kayong mamatay. Si Chinye dapat ay akin. Kung hindi ka nagdalang tao, pinalayas ka na sana ng pamilya Chin. Igapos niyo siya. Si Chenma ay walang tamang pagtuturo sa anak. Isama rin ninyo. Ah, Chin Lai. Pakawalan mo ako. Chinlie, sumasakit ang tiyan ko. Parang may bumababa. Huwag kang matakot. Papunta na ang doktor. Oo. Bumalik ka muna sa kwarto. Kunin ko para sa'yo. Ang unan at manipis na kumot. Para mas komportable kang mahiga. Sabi ng doktor, ipahid ito para ma-relax ang muscles ng tiyan. Mawawala ang tension kanina. Kailangan mong tulungan ako. Kung hindi, ikaw na lang. Itaas mo ang braso mo at ipahid. Katatapos mo lang ng kontraksyon. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Ako, kaya ko naman gawin mag-isa. Huwag ka nang mag-abala. Sa pagbubuntis, makakati ang stretch marks. Kung ipapahid mo ngayon, maiiwasan. Hindi na malamig ang kamay mo. Masakit pa ba ang pakiramdam mo ngayon? Mas gumana. Hindi mo naman kailangan gawin to. Sabi ko dati, pansamantala lang ako. Anong nangyari? Huwag mo nang sabihing pansamantala ka lang. Ikaw ang ina ng anak ko. Ito rin ang bahay mo. Gusto mo bang isilang ang bata na walang matatag na tahanan? Sa tuway? Tulog na tayo. Kailangan ng magpahinga ng sanggol. Kanina, muntik na akong masyadong magalit. Kasalanan. Sige, matulog ka na. Ying, nanay. Kahapon, narinig ko sa doktor. Mahalaga ang prenatal education, kaya pinarehistro ko kayo sa klase para sa mga bagong magulang. Mamaya, pupunta na kayo doon. Nanay, pwede naman ipatawag ang guro dito. Bakit pa kayo magpupunta doon? Kahapon lang siya nagulat. Ano ang alam mo? Sa klase, makikipag-usap kayo sa ibang magulang para malaman mo kung paano alagaan ang asawa. Akala mo ba, sapat na ang magpahid ng langis? Ayos na? Bilis! Sutil na bata. Samantalahin ang klase, kasama si Ying. Maglapit-lapit kayo. Huwag kang parang pirasong kahoy. Mga tatay, makinig kayo ng mabuti. Ang emosyon sa pagbubuntis ay malaking epekto sa sanggol. Araw-araw, ang tatay ay dapat gumugol ng hindi bababa sa 20 minuto sa pakikipag-ugnayan kay nanay at sa sanggol. 20 minuto? Hindi ganoon katagal ang pagtingin ko sa mga dokumento. Buntis lang naman, di ba? Bakit ang daming kailangan? Magpakaarte. Oo nga, noong buntis ang asawa ko sa panganay, uminom ako kung gusto uminom, nag-overtime kung kailangan, nanganak din naman ng maayos. Guro, ano ba talaga ang gagawin sa pakikipag-ugnayan? Magsalita o humawak sa tiyan? Pre, kailangan ba talaga? Para kang nag-aalaga ng lolo't lola. Kung ito ay kumalat, sasabihin nila na sunod-sunuran ka. Ang dala ng asawa ko ay aking anak. Ano naman kung mag-alala ako? Tama ang sinabi ng tatay na ito. Ngayon, papasok na tayo sa praktikal na bahagi. Lumapit ang mga tatay sa tiyan ng nanay, damhin ang paggalaw ng sanggol, at magsalita sa sanggol. Marahan lang. Bakit nagmamadali? Hindi naman marupok ang bata. Sinipa niya ako. Kaninang umaga, ilang beses na siyang sumipa. Maliit na bagay lang. Nagugulat ka naman. Hintayin mo paglabas niya. Marami ka pang iisipin. Susunod, gamit ang palad, ihagod ng paikot ayon sa orasan ang tiyan. Dapat banayad ang presyon, parang hinahawakan ang tokwa. Makapagpapakalma ito sa sanggol. Anong silbi ng paghaplos-haplos? May alam ba yun sa loob ng tiyan? Tama. Ang pag-aalaga sa asawa ay dapat magaspang ang pag-aalaga at masyadong maarte. Magsasanhi pa ng princess syndrome.
Ma'am, tama ba ang presyon na ito? Masyado bang mahina? Hindi mararamdaman ng sanggol. Tatay, napaka-perpekto ng ginagawa mo. Tama lang ang presyon. Maraming tatay ang madalas. Masyadong malakas ang pagkakahaplos. Anong silbi ng perpekto? Pwede bang kainin yan? Sa tingin ko, wala lang siyang magawa. Wala bang negosyo sa bahay? Tumahimik ka. Noong isang gabi, nagka-cramp ang binti ko. Tinawag kita ng matagal pero hindi ka nagising. At may ganang kang magsalita? Anong gagawin mo kung nagising ka? Ang pagmamasahe ng binti ay para sa mga dalaga. Gawain lang yon. Ang mga tunay na lalaki ay hindi gumagawa niyan. Ito, Ang dinadala niya ay iyong anak. Ang paghihirap niya ay para maihatid ang inyong lahi. Masahe lang naman ng binti, anong malaki? kahit nagising, hindi ka nagmasahe. Trabaho yun ng mga dalaga, nakakasira ng dignidad. Ang tinatawag mong dignidad ay ang hayaan ang babae magdusa ng mag-isa. Tingnan mo yung iba, at tingnan mo ang sarili mo. Noong prenatal check-up ko, pinasamahan kita. Sabi mo, makikipag-inom ka sa mga kaibigan, at may ganang kang tawagin silang sip-sip? Iba yun, mayaman siya, kaya may oras. Kami namang ordinaryo, walang oras niyan. Yung sinabi kanina ni Ma'am pakikipag-ugnayan technique ng paghaplos, pwedeng ulitin? Isusulat ko. Bakit mo yan isusulat? Naalala ko na lahat. Isulat mo ang sayo, isusulat ko ang akin. Kung sakaling makalimutan mo, mayroon ako. Simula ngayon, ako nagagawa ng mga ito. Iba talaga pag mayaman. Ang mga sip-sip, ganyan ka showy. Ma, umuwi na kami. Ay, ang aking mabuting hingying. Sa wakas, naghintay na kayo. Kahapon, biglang tumawag ang ospital. Sabi nagising na ang nanay mo. Stable na lahat ng indicators. Talaga? Nagising na si nanay? Pwede ko na ba siyang bisitahin? Ay, wag magmadali. Sabi ng doktor, kagigising lang at mahina pa. Kailangan maobserbahan ngayong gabi. Bukas ng umaga, ililipat sa regular na ward. Saka na tayo pumunta. Isama mo si Ali para samahan ka. Oras na para formal niyang makilala ang biyenan. Tama si nanay. Ngayong gabi, hayaan munang magpahinga si tita. Inayos ko na kay Xiao Yue at nakiusap na rin sa ospital. Oo, susunod ako sa'yo. Ma, nagising ka na sa wakas. Natakot ako. Ying-ying, okay lang si nanay. Pasensya na, pinaalala kita. Ito ay... Ma, ako si Chin Lie, ang asawa ni Yingying. Ying-ying, ikaw, nag-asawa ka ulit. Oo, noong nakaraang panahon. At buntis ako sa apo nyo. Sana ay sabihin sa'yo paggising mo. Xiao Chin, anong trabaho mo? Wala akong permanenteng trabaho. Inaalagaan ko lang ang mga negosyo ng pamilya. Usually, marami akong libreng oras para makasama si Yingying. Nag-aalaga ng negosyo. Parang walang tamang trabaho. Bahala na, basta mabuti siya kay Yingying. Wala nang ibang mahalaga. Ang tiyahin mo kahapon, tumawag sa akin. Sabi, ikakasal ang pinsan mo sa susunod na weekend. Inaanyayahan tayo sa kasalan. Si Xiao Chin ay sumama rin, para makilala ang pamilya sa pamamagitan ni Yingying. Ako na ang mag-aayos ng sasakyan. Sabay tayong pupunta. Oo. Jing-jing, maligayang kasal sa inyo, mula kay tita. Sana'y magustuhan ninyo ang konting regalo na ito. Ilagay mo na lang dyan. Ito lang, tinatrato mo ba kaming pulubi? Manipis na manipis ang sobre. At may kapal ka ng mukha na ibigay iyan. May kumpanya ang asawa ni Jingjing. Nakatingin ang mga kamag-anak. Sadya mo itong ginagawa para mapahiya ang aming pamilya. Lanwen, katatapos ko lang ng operasyon. Ubus na ang lahat ng ipon namin. Itong 500 piso. Inipon ko ito ng ilang araw. Ilang araw lang, nakaipon ka ng 500. Sino ang pinaglololoko mo? Noong unang kasal ni Meng Ying, talagang nagbigay kami ng pera. Wala kang utang na loob. Walang utang na loob. Noong unang kasal ko, ang 200 piso na ibinigay ni tita, ang 180 piso na ibinigay ni tito. Sa kabuuan, wala pang 400 piso. Ngayon, katatapos lang ng nanay ko sa ospital, nagbigay ng 500 piso para sa pagbati. Bakit ito itinuring ninyong parang pulubi? Ikaw, walang modo. Pinaglakas loob mong banggitin ang nakaraan noong mga panahong iyon. Mahirap ang aming pamilya. Ngayon, ikakasal si Jingjing. Ang nanay mo, konting pera lang ang ibinigay. Sadya niya tayong pinagmumukhang mahirap. Ma, narinig mo ba ang sinabi niya? Parang hindi makatao. Sabi ko na nga ba, wag na nating imbitahin ang babaeng diborsyada na malas. Hiwalay na. Hindi pa tahimik. Naghahanap ng ibang lalaki. Ngayon, kasama ang mahirap na nanay para makikain. Kung makita ng pamilya ng asawa ko,
Akala nila, ang kamag-anak ko ay nakakahiya. Chenjing, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Ang dahilan ng hiwalayan namin ay si Li Huanzhong, ay nambubugbog at nambabae. Kanino ako naghahanap ng iba? May mali ba sa sinabi ni Jingjing? Iniwan mo si Huanjong mabuting lalaki, hindi mo pinapansin, at nagloko ka sa ibang lalaki. Nahihiya ako para sa iyo. Matalik kong kaibigan si Li Huanzhong. Sinabi na niya sa akin. Iniwan mo siya dahil sa pera. Sinubukan mong umakyat sa mataas, pero hindi umabot. Ngayon, ang kalagayan mo ay hindi kaya maglabas ng kahit na anong halaga. Itong mag-ina ay dumating para mapahiya. Hiwalay na, buntis pa sa ibang lalaki. Walang pera, nagpapakatigas pa. Kung maglakas loob kang pumasok sa reception, itataboy ko kayo palabas. Wang Chang, huwag kang maniwala sa mga gawa-gawa ni Li Huanzhong. Siya ay nananakit at nandaraya, kaya ako nakipaghiwalay sa kanya. Gawa-gawa. Araw-araw kaming umiinom ni Huanzhong. Maaari ba niya akong dayain? Ikaw naman. Sabi mo may asawa kang nagme-meeting sa ibang bansa? Paano naman walang tao? Baka naman iniwan ka na dahil sawa na sa'yo. Tama nga, ang damit mo parang galing sa Tiangge, at nagsasabi ka pang mayaman ang asawa mo? Sa tingin ko, may nag-aalaga sa iyo. Wala silang pakialam sa iyo. Kung hindi, hahayaan ba nilang ang biyenan mong babae magbigay ng 500 piso bilang regalo? Tama si Mama. Sabi ko na nga ba, huwag niyong imbitahin itong malas. Ang mga diborsyado pumupunta sa kasalan. Malas, baka makaapekto sa swerte naming dalawa ni Wang Chang. Hindi ko siya patatawarin. Sa tingin ko, dapat kang magmadali, maghanap ng sasalo sa'yo. Kapag ipinanganak ang bata na walang ama, sa oras na yun, wala kang mapag-iyakan. Ang pamilya Wang namin ay hindi tatanggap ng babaeng tulad mong hindi disiplinado. Ying, umalis na tayo. Hindi na tayo magtatagal dito. Bakit aalis? Tayo ay pumunta dito upang batiin kayo ng may mabuting loob. Hindi kami nagnakaw o nandambong. Kayo naman nag-aaway dahil sa ilang daang piso at gumagawa pa kayo ng kwento. Kung sino ang nakakahiya, alam niya. Ikaw, babaeng pokpok, may tapang ka pang sumagot? Ngayon, kung hindi ko mapunit ang iyong bibig, hindi na ako si Zhang. Huwag kang mag-alala, sabi ni Li Huanzhong noong una kayo niya, mahilig kang mangakit ng mayayaman. Ngayon, hayaan nating makita ng lahat ang iyong kaaba-abang hitsura. Oo, hayaan ninyong makita ng lahat itong babaeng pangalawang kasal, kung paano sa harap ng mga kamag-anak. Gusto ko ngang makita yung asawa niyang nagme-meeting sa ibang bansa, kung sino ba talaga yon. Oo, kung hindi mo linawin ang usapan ngayon, huwag kang aalis. Wala kang pera pero mayabang ka pa, talagang hamak ka. Huwag kayong masyadong sumobra. Dumating na ang asawa ko. Magsisisi kayo. Magsisi? Gusto ko ngang makita. Kung sinong tanga ang mag-aasawa sa iyong babaeng segunda mano, umalis ka na. Huwag mong dudhain ang pinto ng kasal ko. Sino ang gumalaw sa kanya? Sino ka ba? Bitawan mo na. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang may-ari ng kumpanya. May partnership kami sa Chin Group. Saan galing ang lalaking ito? Ang tapang mong manggulo sa kasal namin. Bitawan mo ang manugang ko. Ay, Ma, okay ka lang ba? uy, maganda ang suot mo pero peke lang yan. Baka si Xiao Mengying yan? Bayad na artista lang yan. Kung mayaman ka, dapat may bantay ka. Nag-iisa ka lang? Puro pagpapanggap lang yan. Uy, gwapo, sabihin mo na ang totoo. Magkano ang binayad niya sa iyo kada araw? Doble ang ibibigay namin. Umalis ka na. Huwag mong abalahin ang kasal ko. Umalis ka na, mag-ingat ka. Teritoryo ito ng pamilya Wang. Kilala ko ang boss dito. Kung magulo pa kayo, itatapon kayo sa ilog. Labanan mo ako. Karapat-dapat ba kayo? Alam mo ba ang Chin Group? Yung bilyong piso na proyekto sa silangan. Maraming gustong makuha yan. Si Li Huanzhong. Gumamit ng maraming backer. Hindi pa rin niya nakuha. Ako si Wang Qiang. Nakuha ko ito dahil sa aking galing. Si Chin Ye ang pinuno ng Chin Group. Siya mismo ang nagsabi na magaling ako. Nagkamayan kami. Ikaw na hindi kilalang tao. Ang tapang mong pumalag sa akin? Narinig mo ba? Ang anak ko at si Chinye. Nag-inuman sila. Itong lalaking ito, wala lang yan. Umalis ka na. Huwag mong dungisan si Chinye bilang respeto sa anak ko. Kaya pala, napakaswerte ni Jingjing dahil pala nakakonekta siya sa Chin Group. Itong lalaking ito, walang diskarte. Ang tapang mong galitin ang pamilya Wang. Proyekto ng Chin Group. Pinuri ka ni Chinye. Makikipag-compete ka ba sa akin sa background? Karapat-dapat ba kayo? Chin Ye. Ang isang truck ng regalo na inutos ninyo, nasa labas na ng gate. Sabi mo gusto ka ni Chinye. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw. Anong tawag mo sa kanya? Si Ginoong Chin. Buksan mo ang mga mata mong aso, tingnan mong mabuti. Ito ay ang pinuno ng Chin Group, si Chin Lai, Ginoong Chin. Ang sinasabi mong sa pamamagitan ng kakayahan na nakuha mong proyekto sa East Suburb. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas, ay na-reserve na para sa kumpanya ni Ginoong Chin mismo.
Ikaw ay nakakuha lang dahil sa koneksyon ng isang project support mula sa supplier at naglakas loob ka pang magyabang dito na ikaw mismo ang nakakuha ng proyekto. Hindi posible. Tiyak na nakipagkamay ako sa tagapamahala ng proyekto. Iyon ay isang intern na namamahala sa purchasing. Hindi mo man lang nakita ang totoong tao at naglakas loob ka pang magyabang na nakainom ka kasama si Ginoong Chin. Talagang sawa ka na sa buhay. Si, Ginoong Chin. Kanina ay bulag ako. Masama ang bibig ko. Paano ko malalaman na kayo pala ang asawa ni Mengying? Maging maluwag po kayo. Huwag niyo akong pansinin. Matanda ng makulit. Bayaw, mali ako. Kanina ay nagkamali ako ng isip. Kaya ko nasabi ang masasamang salita sa inyo. Huwag niyong seryosohin. Simula ngayon, ako at si Wang Qiang ay susunod sa inyo. Ginoong Chin, hindi ko kayo nakilala. Si Wang Qiang ang nagyabang. Wala akong kinalaman. Patawarin niyo po ako. Huwag niyong kanselahin ang partnership sa aming pamilya. Tama na. Ang kwalifikasyon para sa supply ng East Suburb Project. Ngayon, kanselahin. Xiao Yue, ipaalam sa Legal Department. Agad na wakasan. Lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Wang. Sisingilin sila sa maling ulat ng gastos. Wag, Chinye. Yan ang buhay namin. Nagkasala ako. Hindi na ako magmamayabang. Kanina, sinabi ninyo, si Yingying ay mahirap at ikalawang kasal. Sabi nyo, ang dinadala niya ay anak sa labas. Wala, Chinye, kasinungalingan iyon. Si Mengying ang aming pinagmamalaki. Kayo ang aming tagapagtaguyod. Nag-ayos si Yingying ng isang truck ng regalo. Noong una, gusto naming bigyan kayo ng respeto. Ngunit ngayon, tila. Kayong mga pera ang mata, masama ang bibig at puso. Hindi karapat-dapat. Ibalik ang regalo at idonate. Wag, bayaw. Alam naming nagkamali kami. Bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Nanay, Yingying, tayo na. Huwag hayaang dumihan tayo ng mga ito. Akala mo mayaman ka na, magaling ka na, makikipag-away ako sa'yo, itapon ninyo siya palabas. Sabi ni Chinye, kung lalapit pa kayo kay madam kahit kalahating hakbang, papatayin kayo. Salamat, asawa. Tungkulin kong protektahan kayo ni nanay. Nay, huwag ka nang makipag-ugnayan sa pamilya ng tita. Alam ko. Ying. Malaking tao talaga si Chin. Nay, si Chin Lie ay talagang pinakamayaman sa Jing City. Yingying, sa tingin mo ngayon, ano ang performance ko? Tamang-tama ang dating. Mabilis at tiyak ang sampal. Mas nakakaluwag pa sa pinapalabas sa TV. Perpektong marka. Kung perpekto, maaari bang tuparin ang pangako? Anong pangako? Gusto kong sabihin sa'yo, mula pa sa simula, hindi ito para magkaanak. At hindi bigla ang hilig. Ang gusto ko ay ikaw, Xiao Yingying. Ang makasama ka at ang anak natin habang buhay. Kaya, papakasalan mo ba ako? Baliw, anong tinatanga mo? Ang galing na manugang. Kahit may ilaw mahirap hanapin. Sobrang kontento ako. Sumagot ka na. Oh, Ginoong Chin Lie, binibining Xiao Yingying. Kung tama ang lahat, pumirma na kayo rito. Talagang ngang nagpakasal tayo. Oo nga, ang matandang ito sa bahay ay may napapayag na sa wakas. Yingying, simula ngayon, anak na kita. Kung mang-api ka man ang batang ito, ako ang unang haharap sa kanya. Ay, aking munting mahal, ang laki na ng tiyan mo. Bakit ka umakyat ng ganyan kataas? Okay lang ako. Kasi parang may 2 libro dito. Hanapin ko. May hinahanap ka, tawagin mo si Alie o ang katulong. Ang taas ng inakyat mo kung may mangyari. Sisi, alam ko na. Sige, pinapagluto kita ng sabaw ng ginseng. Malapit ka ng manganak. Kailangan mong magpalakas para madali kang manganak. Salamat, nanay. Manganganak na yata ako. Bilis, Ailey, manganganak na ang asawa mo. Dalhin mo siya agad sa ospital. Yingying, may masakit ba sa'yo? Ginoong Chin, Ginang.
Ang mga mahahalagang palatandaan ng misis isang linggo pagkatapos manganak ay stable, ngayong hapon pwede na siyang lumabas ng ospital. Oo, Ying-Ying. Nag-book si nanay para sa iyo ng pinaka-premium sa buong lungsod ng Jing na Luxury Maternity Center. Paglabas mo, sasamahan ka ni Alay. Salamat nanay, pero kailangan pang bumalik si Chinlie sa kumpanya, kaya hindi na kailangan sumama. Sasamahan kita. Ginoong Chin, ang kumpanya ay puno ng malalaking kontrata na nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Naghihintay na kayong balikan at asikasuhin. Dalhin dito ang lahat ng dokumento. Ginoong Chin, ang mga iyon ay nakatambak na. Ilang metro ang taas na dokumento. Maawa kayo sa akin. Kung hindi, bumalik ka na lang sa kumpanya. Wala namang kontrata na mas mahalaga kayo ng bata. Tataas ang sahod sa katapusan ng buwan. Doble ang bonus sa taon. Huwag kang mag-alala, Binibini. Para kay Ginoong Chin, gagawin ko ang lahat. Hindi ako magdadalawang isip. Pupunta na ako. Dumating na ang inyong postpartum meal. Ginoong Chin, pumili ka lang. Umalis ka Xiao Yu Palabasin. Mga bantay, hindi ko inaasahan na sa maternity center, may ganitong bagay. Binibini, huwag kayong magalit. Ipinapakita lang ni Ginoong Chin ang kanyang paninindigan, na siya ay tapat sa inyo. Ano pang hinihintay? Tumawag ng pulis. Ihanda ang mga gamit. Ano pa ang gagawin dito? Hintayin na lang na agawin ng iba. Ang asawa mong tapat. Mahal na kalampas na sa isang buwan. Pwede na ba tayo? Ano yan? Nandito pa natutulog ang anak natin. Itong batang ito ngayon mas mahalaga pa sa akin. Siyempre naman. Bakit hindi ka magpahinga? Gusto kong pumasok sa trabaho. Hindi ba mas maganda sa bahay? Naiinip ka na ba? Mayroon bang taong walang modo na nagsasalita? Hindi akala ko. Kahit na nakatapos ako ng kolehiyo pero mula nang graduate, hindi pa ako nagtrabaho. Parang wala na akong connection sa lipunan. Hindi naman kailangan pumasok. Ang hirap na ng pag-aalaga ng bata. Kung naiinip ka, samahan mo ako sa party mga industry summit at iba pa. Ang hirap magtrabaho. Pero ayokong maging isang taong dekorasyon na walang silbi sa lipunan. Saka gusto kong maging magandang halimbawa para sa anak. Talaga? Totoo. Mas totoo pa sa totoo. Sige. Payag na ako. Ilalagay kita sa Chin Group. Magkasundo tayo. Ayokong malaman ng iba na may special treatment ako. Gusto kong magsimula sa mababa. Wala akong magawa sa iyo. Gawin mo lang ang makakaya mo sa trabaho. Kung may problema, tawagan mo ako. Oo, alam ko. Magtatrabaho lang naman. Anong mangyayari? Pumasok ka na. Baka may makakita. Hindi maganda. Nag-aral lang naman ako sa ibang bansa, sa loob ng ilang taon. Pero si Kuya Ali, nag-asawa na agad. At isa pa, isang babaeng may asawa na at taga-bukid. Pero okay lang. Kuya Ali, Ipaparamdam ko sa'yo kung sino ang dapat mong pakasalan. ang ganda ng pakikitungo sa bagong empleyado ng Chin. Nakangiti ang supervisor, parang nakakita ng gintong barya. Sabi niyo po, mataas ang katungkulan ninyo. Bakit naman kayo nagpababa? Sa aming departamento. Mabuhay. Kakagaling ko lang sa pag-aaral sa ibang bansa. Siyempre, sa Chin, kailangan ko munang magsimula sa ibaba para maintindihan ang sitwasyon. Para mas madaling, alisin ang pangalawang kamay na umagaw ng teritoryo, tulad ng ibon. Tama po kayo. Nilinis ko na po ang inyong workstation. Anong titig? Baguhan, pumunta ka sa sulok at tumahimik. Supervisor, pareho kaming baguhan. Bakit ganyan ang pagtrato ninyo? Dahil ba sa maganda ang pinanggalingan niya, kaya kayo sumisip-sip? Ikaw itong baguhan. Pagdating mo pa lang, pasaway ka na. Akala mo kung sino ka. Akala mo prinsesa ka. Buti nga may trabaho ka. Oo nga, si Miss Jia Hui, ang tunay na mayamang dalaga, nagpakumbaba na sumama sa atin. Hindi man lang umimik, malinaw na hindi kayo kailangan. Sa pagkakaalam ko, si Chin ay kumukuha ng tao. Minimum ay master's degree. Miss Xiao, saan ka nagtapos na sikat na paaralan? Anong universidad? Miss Jia Hui, huwag kang magbiro, itong si Xiao Mengying, ay galing lang sa Peking Universidad. Ewan ko kung anong paraan ang ginamit para makapasok sa department natin. Kahit mataas ang pinag-aralan,
Masama ang ugali. Talagang hindi kayang igalang. May asawa na ako. Kung gagawa pa kayo ng chismis tungkol sa akin, diretso akong tatawag ng pulis para arestuhin kayo dahil sa paninirang puri. At may lakas ka pang magsalita tungkol sa kasal. Abangan mo kung paano kita ilalantad. Kung may asawa ka na nga, sino ang asawa mo? Sabihin mo nga. Sabihin mo. Hindi ka na namin aasarin. Sa unang araw pa lang ng trabaho, nilantad mo na ang iyong pagkatao. Sasabihin ng iba, si Chin Lie ay nagbigay ng espesyal na pagtrato. Bakit hindi mo masabi? Supervisor. Hoy, Miss Yea Hui. Hindi ba gusto niyang manatili? Ang mga dokumento ko ngayong buwan. Ibigay lahat sa kanya gawin. Si. Narinig mo ba? Kunin mo na. Ito si Miss Joey. Para sa iyo ang chance na ito. Gawin mo ng may puso. Loko ka? Ito yung report na inayos ko magdamag. Hindi ako nasisiyahan. Jiyahui! Ito ay pag-aari ng kumpanya, importanteng dokumento. Sinabi mong punitin. Ginawa mo. Pinunit ko na. May ebidensya ka bang ako ang pumunit? Hindi ko nakita. Ikaw talaga ang hindi gumawa ng maayos. At gusto mo pang isisi kay Miss Joey. Kung bobo ka, huwag kang gumawa ng masama. Tinulungan kita dahil gusto kong matuto. Akala mo ba, takot ako sa'yo? Xiaomengying, hintayin mo! Nakakainis. Ang kausap ngayon ay yung mataba at kalbong Mr. Zhao. Kahit mamatay ako, di ako pupunta. Ako rin, di pupunta. Sa paningin ng matandang manyak na yon, walang matinong bagay. Xiao Mengying, kasalanan mo to. Xiao Mengying, hindi ba ikaw yung dati mahilig magpakitang gilas? Naku, itong client itanggi mo sa ang bahala. Oo nga, patunayan mong hindi ka. Walang kwenta. Huwag kang duwag. Ikaw na, huwag kang makaabala. Siya dapat ang gumawa nito. Oy, baguhan. Ang ganda mo ah. Kuya Eli, Commissioner Kiao, sa kumpanya, tawagin mo akong President Chin. Opo, President Chin. President Chin, ire-report ko sana sa inyo yung Xiao Mengying sa departamento natin. Nang marinig niya si President Zhao ng Dingsheng, parang langaw na nakakita ng tae gustong pumunta. Pinayuhan ko siya ng 2 beses. Sabi pa niya si President Zhao ay generous. At masarap kausap. Hindi mo ba alam na si President Zhao ay sikat na manyak? Puro mga batang babae ang tinitira. Siya naman, nagmamadaling pumunta sa hotel. Sabihin mo ng malinaw, hindi niyo po alam. Sa departamento, palagi siyang sumisiksik sa mga lalaki. Sa tingin ko talaga namang target niya ang pera ni President Zhao. Gustong umakyat sa mataas na sanga. Pumunta sa hotel. Hoy, President Chin, Negosyo ko naman ito, sasama ako. Zhao Deli ng Dingsheng sa anong kwarto? President Zhao. Medyo abala siya ngayon. Kung si Amo Chin ang nagtatanong, sabihin mo na. 308. Pero maingay ang loob. baka nakayakap pa sa matandang manyak na naglalandian. Kapag nakita siya ni Kuya Eli, siguradong sisipain agad. Ituro mo. Dito po sa inyo. Aray. Aray. Kasi malibog ka at sumugod ka. Akala mo ba mag-isa lang ako? Madali lang akong talunin? Saklolo. Tama na. Mali na ako. Nakakatakot. Ang basura na ito, ginagamit ang kapangyarihan para sa sex. Hindi makikipagtulungan ng Chin Corporation. Dalhin sa pulisya. Alamin natin kung ilan pa ang ginawa niya. Mga ganitong kalokohan. Si Chin Ye. Patawarin mo ako. Chinye! Ikaw din naman. Alam mong delikado. Pumunta ka pa. Hindi ako ang kusang pumunta. Miss Chow. At ang mga kasamahan sa opisina nagkasundo-sundo. Ang mainit na patatas. Sa akin napunta. Hindi ako ang may pakana. Alay, wala po. Dahil si Commissioner Kiao ay masigasig sa trabaho, simula ngayon, si Xiao Mengying mga trabahong lumalabas ay sa iyo na lahat. Ako? Si President Chin. Ikaw. Mula ngayon, kahit na sa tingin mo ay kaya mo, bawal kang makipagsapalaran.
pumunta ako. Sigurado akong kaya ko naman. Hindi pa rin pwede. Hindi mo ako pinapahalagahan. Isipin mo naman ang anak natin. Paano kung malaman niya? Ang dami mo nang sinasabi. Ano ang ginagawa ng ginang? Ginoong Chin, si Ginang ngayon ay nagtatrabaho sa ibaba. Ginoong Chin, kung gusto ninyong makita si Ginang, hayaan ng yaya na dalhin si Junior sa kumpanya para makita si Ginang. Para may dahilan kayo upang makita si Ginang. Ginoong Chin. Gawin na natin yan. Bakit mo siya dinala? Nasa kumpanya tayo? Hindi maganda ang epekto. Ginang, si Junior ay umiiyak palagi. Wala kaming magawa. Sabi ni Lola, ang kumpanya ni Chin ay may mamahaling nursery. Ito ay para sa kiganhawahan ng mga empleyadong may anak. Sabi ko lumalabas ng palihim para saan? Xiao Jiahu, mag-ingat ka sa iyong pananalita. May nursing room sa itaas ng kumpanya. Sa orientation, malinaw na ang mga buntis at empleyadong may maliliit na bata ay maaaring mag-apply na gamitin. Ito ay nararapat na benepisyo para sa mga ina. May tagapag-alaga ang nursing room. Dadaling ko siya doon para hindi siya umiyak sa opisina. Hindi makakaabala sa iyong trabaho. Dahil nag-set up ang Chins ng lugar na ito. Ito ay para suportahan ang mga empleyado na balansehin ang trabaho at pamilya. Wala kang karapatang magreklamo. Nagbibigay ang kumpanya ng kaginhawahan sa mga ina, ito ay makatao. Hindi ito para pag-usapan ninyo. Anong ginagawa ninyo? Xiao Jiahui, pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan ninyo ang batang Ginoo. Anong inaagaw? Xiao Mengying, akala mo ba anak mo? Tagapagmana ba ng Chin? Anong bastardo? Dinala mo pa sa kumpanya? Ibalik mo sa akin ang bata. Tagapagmana pa. Itong bastardo, anak ba ito ng asawa niya? Hindi sigurado. Hahaha, tigilan ninyo ang paninira. Anak ito ng asawa ko. Xiao Jiahui, ibalik mo ang anak ko. Hindi. Itang isinumpa, hindi dapat isinilang. Dinala mo pa dito? Para ipagmalaki? Huwag kang magreklamo. Xiao Jiahui, hawakan mo siya. Hindi kita palalampasin. Sino ang tinatakot mo? Maniniwala ka bang ngayon din? Papatayin namin ang anak mo. Ginoo, ang kasamahan ng ginang ay sasaktan ang batang Ginoo. Dali, iligtas mo ang bata. Magsisimula na ang pulong sa ibang bansa. Ginoong Chin, kayo. Malapit nang patayin ang anak ko. Ano pa ang pulong? Xiao Mengying, kahit na ikaw ay reincarnation ng Fox Spirit, ano naman? Kung mawala ang bastard na ito, makakapagpanggap ka pa bang mahalaga dahil sa anak mo? Mag-aasal kang mayabang? Hindi. Batang Ginoo. Binibining Jewi. Supervisor, pakiusap! Pakiusap! Iligtas mo ang anak ko! Binibining Jiawi, ang bastard na ito kung mapahamak sa iyong mga kamay, hindi ka rin makakapagpaliwanag. Ano ang ibig mong sabihin? Mas mabuting ibigay mo na sa akin siya. Kung hindi siya mag-ingat at gumulong sa lupa at masaktan, walang masisisi, di ba? Tama ka rin. Wang Bohuay, ano ang gagawin mo? Umayos ka. Anong tapang mo? Galawin ang anak ko? Ayos lang. Nandito na ako. Ngayong araw, lahat ng narito, bawat isa, isa-isa, lahat ay sisibakin. Oo, Amo Chin, Janta. Hindi mo ako pwedeng sisibakin. President Chin, ang Kiao Corporation at Chin Corporation ay may joint project. Miss Kiao, ang proyektong iyon ay pinaghirapan ng tatay mo na namamaalamos at nagmamakaawa. Ginalaw mo ang pinapahalagahan ni Amo Chin. At ginagamit mo pa yan bilang leverage? Kunin na yan! Hindi, Kuya Lie. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Dahil sa pagkakaibigan natin noong bata pa tayo, Magkaibigan mula pagkabata? Kilala ba kita? Pinasaktan mo ang anak ko. Naghahanap ka ng gulo. Amo Chin, kami ay bulag. Hindi namin alam na ang munting Ginoo pala. Si Xiao Jiahui ang nagsinungaling sa amin. Oo, lahat ng iyan ay plano niya. Kami ay nalinlang. Hindi marunong makipagkilala sa tama at mali. Bawat isa ay tanga at makamandag. Dalhin na. Tagapamahalawang, saan ka pupunta? Amo Chin, ako rin ay pinilit ni Xiao Jiahui na gawin ito. Pinilit ka bang ihagis ang anak ko mula sa itaas? Saktan mo siya! Amo Chin, patawarin mo ako. Amo Chin. Yingying, huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko sa lahat na ang anak ni Chin Lie ay hindi maaaring galawin.
Katatapos lang patulugin, bukas kailangan dalhin sa ospital para magpa-check up. Ang munting Ginoo ngayon, muntik nang manlumo sa takot, umuwing umiiyak ng walang tigil, hindi mapatahan kahit anong gawin. Hemp. Matagal ko nang nakikita ang babaeng iyon, mula sa pamilyang Kiao, ay hindi mabuti. Mula pagkabata, ay puno na ng kasamaan. Gusto pa ng mga magulang niya, ipakasal siya kay Eli. Panaginip lang. Hindi ko inaasahan na ngayon ay naging napakatapang niya, nasaktan ang aking pinakamamahal na apo. Sa pagkakataong ito, dapat bigyan ng pamilyang Kiao ng isang leksyon. Huwag kang mag-alala ma. Pinatigil ko na lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Kiao. Ang pamilyang Kiao ay hindi na magtatagal. Ying, ang bata ay labis na natakot. Ngayong gabi, kayong dalawa ay bantayan siya ng mabuti. Alam ko. Si Kiao Jiahui, dahil nasa Chin Corporation siya, ay nagiging ganito kayabang. Sigurado siya na hindi alam ng ibang tao na si Xiaomin ay anak ng pamilyang Chin. Kung hindi dahil sa ikaw ay nasa kumpanya ngayon, ang kahihinatnan ay hindi maisip. Panahon na para magdaos ng isang 100 araw na handaan. Dapat malaman ng lahat sa lungsod ng Jing. Ang tagapagmana ng pamilyang Chin kung sino talaga. Mainit, inumin mo. To, at matulog. Ayoko. Hindi mo kasalanan. Inasikaso ko na ang tao. Nandito naman ang bata. Maayos. Kapag naiisip ko sila, muntik ko nang ihulog si Xiaomin. Huwag kang mag-alala. Pababayaran ko sa kanila ang ginawa nila. Ngayong gabi, ako ang magbabantay sa batang ito. Bukas, sabay tayong pumunta sa ospital. Bukas daw ba? Kailangan mo pang pumunta sa Hong Kong para sa kontrata? Nagagalit na ang asawa ko. Sa ganitong pagkakataon, kung hindi ko ipapakita ang pagmamahal bilang ama, misis, paano kung magalit ka na parang leon? Hindi naman ako ganoon kasungit. Anong klasing magulang kayo? Bakit ngayon lang ninyo dinala ang bata sa ospital? Oy, ang batang ito. Puro hangin sa tiyan. Kaya nagiinarte kasi hindi mailabas. Natakot siya kahapon. Okay lang ba? Matibay naman. Madaling kabahan ang mga bagong ina. Ang tatay naman dapat mag-ingat. Umuwi ka at manood ng video para matuto ng gas relief exercise. Bilisan mong i-release ang gas ng bata. Ako? Gagawin ko ang gas exercise para sa batang ito. Paano? Hindi ba pwedeng gawin ni Chinye? Gagawin. Sige na, ang bagal mo. Ginoo, hawakan mo lang ang paa ng sanggol. Dahan-daang itulak. Baka kailangan mo munang panoorin ulit ang tutorial. Hindi siya maingay. Ahem. Hindi na. Hahaha, ying ah. Noong araw, ang ugali ni Alye, natatakot ako sa kanya. Akala ko ganito na siya habang buhay. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng anak na lalaki. Ang pamilya Chin ay may tagapagmana na. Ma, salamat sa iyo. Ma, ako naman, dahil pumunta ako sa pamilya Chin na kilala kita. Isang inang nagmamahal sa akin ng labis. Nagkaroon ako ng anak na lalaki at nagkaroon din sa kanya. Pot. Masyadong pangit. Xiao Mengying. Matagal nang pumipili. Ang maliit na ito, kahit anong isuot, ay pareho lang. Oy, namimili ng damit para sa apo ko? Ma, ano sa tingin mo dito? Ay, isuot ito ng pinakamamahal kong apo. Tiyak na magiging maganda. May regalo rin si Mama para sa inyo. Itong itim na jade button ay mula sa lolo sa tuhod ni Eli. Pananggalang sa kapayapaan. Gold na kuwintas ay mula sa palasyo. Ang selyo ng pangalan ay gawa sa bloodstone. Ma, sobra na. Sobra pa ba ito? Si Xiaomin ay sa pamilya Chin ang nag-iisang apo sa ika-10 henerasyon. Ako bilang lola, ano naman kung bigyan ko siya ng kaunti? Hindi lang siya. May inihanda rin si Mama para sa iyo mga alahas at gown. Mamaya, puntahan mo rin. Nakita mo, ang nanay mo at ang lola mo ay paborito na ngayon. Ako, ang tatay mo, ganito kalaki nakatayo dito. Parang hindi nila nakikita. Oo, paborito. Anong problema? Baka gutom na si Xiaomin. Sige, isasama ko siya sa ibaba para uminom ng gatas. Huwag mong sabihing hindi ka tinutulungan ng nanay mo. Talaga namang nagsiselos ka sa anak mo. Eddie, aaliwin kita. Hindi na ako nagseselos ngayon. Ikaw ang kakainin ko. Dahil sa'yo, pinalayas ako sa Chin Corporation. Ang Kiao Corporation ay nasa alanganin na ngayon. Xiao Mengying, hindi kita patatawarin. Ikaw si Fu Sicheng.
ang unang nobyo ni Xiao Mengying. Ikaw, Si Xiao Mengying ngayon ay hindi maganda ang kalagayan. hindi ba siya sa lalaking iyon na manloloko nag-divorce? Mukhang hindi mo alam. Si Xiao Mengying ay nagpakasal sa mayamang pamilya sa ikalawang kasal. Ngayon, araw-araw sumusunod sa asawa niya at tinuturing siya ng biyenan bilang katulong. Pinapalo at sinasabihan ng masama. Ano? Miss na miss ka niya ngayon. Ikaw, gusto mo bang muling makasama siya? Kahit gusto, ano naman? Hindi ba siya nag-asawa na naman? Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng 100-day party ang kanyang anak. Ito ang imbitasyon sa party. Jinong Chin, binabati kita sa pagsilang ng iyong anak na lalaki. Naway maging malusog ang munting prinsipe sa kanyang 100 araw. Ginoong Chin, swerte ninyo. Ginoong Chin, Ginang Chin, binabati kita. Mengying, Fu Si Cheng, bakit ka nandito? narinig ko na ang iyong anak ay 100 araw na. Dumating ako para batiin kayo. Sino siya? Siya ang kapitbahay ko noong bata ako. Kababata. Kailan mo ako niyaya? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi ako. Walang kinalaman si Mengying. Ako mismo ang pumunta. Dumating ng Vice President ng Haicheng ni Master Chin. Sandali lang, babalik ako. Mengying, alam kong nitong mga nakaraang taon, hindi naging madali para sa iyo. Paano ka ba talaga nakapasok? Inumin mo ito at sasabihin ko sa iyo. Alay, tingnan mo, ang lapit nila. Mukhang parang may natitira pang pag-ibig sa dating magkasintahan. Umalis ka. Tagal na tayong hindi nagkita, cheers. Kausap kita, sumagot ka. Ngayon, pwede mo nang sabihin. Si Master Chin ay laging nakatingin sa direksyong iyon. Natatakot na ang asawa niya ay tumakas kasama ang dating kasintahan. Vice President, cheers. Xiao Mengying, uminom ka ng tubig ko, kahit na dumating pa ang hari ng langit, kailangan sumunod. Mengying. Mengying. Mengying, may sasabihin ako. Gusto kong sabihin sa iyo ng pribado. Si. Nasaan siya? Ginoong Chin, ang tinutukoy po ba ninyo ay ang inyong asawa at ang kasama niya kanina na lalaking nag-uusap at nagtatawanan? Nakita ko silang dalawa na magkasamang umalis sa bulwagan. Ginoong Chin, kanina, ang binibini ay talagang kasama ng lalaking iyon na umalis. Nakita ko lang silang dalawa na nagkahawak kamay at umalis. Ang lapit-lapit nila. Wala silang pakialam sa mga bisita sa bulwagan sa karangalan ng pamilya Chin. Ginoong Chin, ayon sa CCTV, ang binibini ay nalalayan ng lalaking iyon at lumabas sa gilid na pinto. Kung sasabihin ko ang hindi dapat, siya at ang dati niyang kasintahan ay hindi umiiwas sa hinala. Baka ang batang iyon ay hindi rin anak ni Ginoong Chin. Ang galing sa laylayan ay talagang bastos. Walang modo. Baka matagal na silang magkarelasyon. Nagpakasal sa pamilya Chin para lang sa pera. Ang handaan ng ika-100 araw ay naging katatawanan. Tama na. Sino man ang mangahas na magkalat ng chismis, paalisin ko siya agad. Alamin mo agad. Opo. Mengying. Miss na miss kita. Mismo ako. Noong pinakasalan mo si Li Huanjong na gago, tinanggap ko na. Naghiwalay ka, akala ko may pag-asa na ako. Pero bigla kang nagpakasal sa isang mapagkunwaring kapitalista. Xiao Mengying, ganun ka ba kadesperado sa lalaki? 2 beses kang nagpakasal, ni minsan hindi mo ako naisip. Pero okay lang kahit huli na. Hindi mo ba sinabing mismo ako? Ang perang kaya niyang ibigay sa'yo, kaya ko rin kitain sa hinaharap. Sumama ka sa akin, mas mabuti pa kaysa magtiis sa pamilya Chin. Ginoong Chin, nahanap na ang misis. Saan?
Pumunta sa kwarto. Sandali, Ginoong Chin. Darating na agad ang mga magulang ko para humingi ng tawad sa'yo. Dati akong bastos. Maghintay ka pa ng ilang minuto. Bitawan mo. Umalis ka. Mengying, ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na lalaki. Bitawan mo. Ako. Bitawan mo! Ano ang nararamdaman mo? Nalilito ka ba? Kaladkarin mo siya. Ying, naririnig mo ba ako? Ang init! Ang lamig! Ang sarap! Binigyan kanya ng gamot. Sino ka ba para sumama sa kanya? Sino ako? Chinli, Tawagin mo akong asawa. asawa. Ano ang nangyari? Ininom ko ang alak na ibinigay ni Fu Si Cheng. Wala na akong naalala pagkatapos. Inamin na lahat. Umamin na si Fu Si Keng. Si Tio Jewy ang nagbigay ng imbitasyon. Ang gamot sa alak. Siya rin ang nagbayad sa waiter para ilagay yon. Naghihintay lang silang mapahiya ang binibini. Tara, Paano nangyari ito? Tangay ang si Fu Si Cheng. Hindi man lang magawa ang simpleng bagay na ito. Miss Kiao, saan ka pupunta? Sasama ako sa mga magulang ko para humingi ng tawad. huwag ka nang maghanap. Chinye, si Jiahui ba ay hindi marunong umunawa? Nagalit ba kayo sa amin? Humihingi kami ng tawad. Magbabayad kami. Shinye, bata lang ito, naglalaro lang. Kayo ay mabuti at mapagpatawad. Bata, Pakinggan ninyo, CEO Kiao, ang anak ninyo ay paano? Sinuhulan ng server para lagyan ng gamot. Paano ng gulo? Sinisira ang ginang. Si Jiahui ang pumilit sa akin. Sinabi niya na kapag nakatulog si Xiao Mengying, itatapon siya ni Chinye. Siya ang nagbigay ng gamot. Siya rin ang nagbigay ng imbitasyon. Chinye, siya. Binigyan niya ako ng 10,000. Utos niya sa akin na ilagay ang gamot. Sa inumin ng ginang na iyon. Nasa bulsa ko pa ang bote ng gamot. Chinye, maawa kayo. Si Jiahui ay nagkamali lang, ang pamilya Kiao. Magiging alipin namin kayo. Alipin? Ang anak mong babae ay nakasakit sa anak kong lalaki. Muntik nang mamatay. Dahil sa iyo, ang asawa ko ay nalagyan ng gamot at naabuso. Tama na ba itong kabayaran? Chinye, ang Kiao Corp ay may partnership pa sa Chin Corp. Ibibigay namin ang aming mga shares. Hinihiling namin na pakawalan ninyo si Jiahui. Chiao Group. Tawagin ang legal department. I freeze ang lahat ng assets ng Chiao Group ngayon din. Lie, nagkamali ako. Hindi na uulit. Selos ako kay Xiao Mengying. Patawarin mo ako. Patawarin ang pamilya Kiao. Noong sinaktan mo ang asawa at anak ko, hindi mo inisip na darating ang araw na ito. Kaya naming magbayad. Kung hindi mo naturuan ng maayos ang anak mo, dapat kang managot. Bukas, ang pamilya Kiao ay tatanggalin sa lungsod ng Jing. Ang nangyari ngayon, sinumang magkalat ng anumang salita ay magkakaroon ng kaparehong kapalaran ng pamilya Kiao. Ano ka ba? Nakakahiya naman kung may makakita sa atin. Ano naman, alam na ng buong kumpanya. Utos ng asawa ko ako at sinusundo ko pa ang asawa ko pag-uwi. Ginagawa ko ito para maging halimbawa sa mga may asawang empleyado. Halika, Yingying. Pagod ka sa trabaho? Ito ang isdang sabaw na espesyal na inihanda ko para sa'yo. Salamat, ma. Anong problema? Masakit ang tiyan ko. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Wala naman. Baka may sipon lang. Ayos lang. Baka naman buntis ka na naman. Ma, 10 henerasyon na ang pamilya Qin ay nag-iisang anak na lalaki. Hindi naman. Bakit hindi posible? Mag-test tayo para malaman. Kumusta, Yingying? Kung wala, okay lang. Sige, kain tayo. Buntis ako. Totoo bang buntis ka? Ang pamilya Chin natin? Ang sumpa ng iisang anak na lalaki sa 10 henerasyon? Sa iyo pala, Yingying. Nasira ang sumpa. Hindi talaga pwedeng kumain. Hindi. Gusto ko talagang kumain. Gusto ko lang kumain ng malatang. Hindi malinis ang malatang. Sabi ng doktor, bawal sa buntis.
Ngayon lang. Isang beses lang. Pwedeng asawa? Sige, sige, kain tayo. Pero isang beses lang ha. Hey, alam ko na. Ang bait ng asawa ko. Uy, Kiao! Kailan ka magbabayad ng protection fee? Maliit lang ang negosyo namin. Wala talaga kaming pera pambayad. Pwedeng walang pera. Sa tingin ko, itong anak mo, mukhang maganda naman. Isama mo siya sa aming dalawa. Maglaro ng baraha isang gabi. Okay na yung protection fee. Anong ginagawa ninyo? Lumipat na tayo ng iba. Nagkaganito sila. Karapat-dapat lang sa kanila. Si Qiao Jiahui ay nagdala ng sariling kapalaran. Ang mga magulang niya ay walang kasalanan. Itawag sa pulis. Chinmin at Chinyu, kayong dalawang pilyo, tumigil kayo. Kailangan ninyong kumain ng pagkain ngayon. Nanay, ang luto mo ay lutong pangit. Sino ang kakain yan? Nung isang araw, si Dahuang sa kabilang bahay ay nagnakaw at kumain ng luto. Munang hina ng 7 araw. Ayoko namang maging pangalawang Dahuang. Kalokohan! Si Dahuang mismo ang nagnakaw at kumain ng expired na hamon, hindi dahil sa luto ko. Bumalik kayo agad. Kung hindi, bawal manood ng cartoon mamaya. Ano itong palabas na ito? Kakapasok ko lang. Nakita ko kayong parang pusa at daga. Itanong mo sa kanila. Gumising ako ng maaga. Nag-steam ng tadyang at nagluto ng itlog. Buong umaga akong nagtrabaho. Tapos itong dalawang walang utang na loob. Ayaw tumikim kahit isang kutsara. Haha, kaya pala. Anong ibig sabihin ng tawa mo? Ibig sabihin, sa tingin mo rin ay masama ang luto ko? Ayayay, ang aking mga apo, lumapit kayo at hagurin ang hita ni Lola. Nakapagpitas ako ng gulay, sumakit ang baywang ko. Nanay, sinasamahan mo rin sila? Sige, sige. Huwag ka na magalit. Anong masarap na pagkain ang niluto mo? Tingnan ko. Itong itlog ay masyadong pinatuyo ang sarsa. Tikman mo, naglagay ako ng toyo at oyster sauce. Napakasarap. Baka hindi na lang kainin. Sa tingin ko, okay naman. Hindi ka nandidiri? Itong dalawang batang sina Chinmin at Chinyu ngayon, puro reklamo. Pagkalipas ng 10 taon, lumalakas na lilipad din sila para mag-explore. Ako lang ang mananatili sa iyo. Kapag tumanda na tayo, mawawala na ang aking mga ngipin. Natatakot ako na sa oras na iyon, baka inisin mo ako dahil mabagal akong kumain. Hindi kita kailanman iinisin. Sa susunod, mag-aaral akong magluto ng maayos. Araw-araw kitang lulutuan.